Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2626. Mayabang na bata, isuko mo ang iyong buhay. Ang dalubhasang tagapag-alaga na iyon, si Mr. Queen, ay tumalon at pinalo ng palad si Philip. Gayunpaman, ngumiti lang si Philip nang walang pakialam at sinabing, hindi ka pa kumilos ng matigas sa harap ko. Sa sinabi nito, itinaas ni Philip ang Fire Chimera sword sa kanyang kamay na nag-trigger ng mainit na hangin. Swoosh! Ang espada ay itinaas, at ang kanyang ulo ay gumulong. Hiss! Patay na katahimikan. Ang mga miyembro ng pamilyang Singer, ang iba pang 5 ekspertong tagapag-alaga, at si Jenkins ay tumitig sa hindi makapaniwala. Ang dalubhasang tagapag-alaga na unang sumugod kay Philip ay nakamasid habang ang isang mainit na alon ng hangin ay dumaan sa kanyang leeg. Bago niya alam kung ano ang nangyayari, naramdaman niyang nagsimulang lumabo at tumalikod ang kanyang paningin. Napatay siya sa isang welga. Kinikilala ang lahat. Napakalakas ng binatang ito na nagngangalang Philip Clark na kaya niyang patayin ang isang dalubhasang tagapag-alaga ng pamilyang Singer sa isang welga. Kung tutuusin, si G. Queen ay isang disipulo na kakapasok lang sa ika-5 sona. Ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong disipulo. Gayunpaman, sa harap ni Philip, isang slash lang ang kailangan. Ang isang ekspertong tagapag-alaga ng pamilya ng Singer ay walang dapat ipagsigawan. Ang pamilyang Singer ay walang iba kundi isang car garden ng basura, kaya ngayon, lahat kayo ay maaaring mawala sa North. Walang pakialam na sinabi ni Philip, at ang Fire Chimera sword sa kanyang kamay ay nasilaw. Umupo si Leon sa lupa nang mabawi niya ang kanyang sandali at muling nakontrol ang kanyang kapangyarihan sa mga pagsusuri. Nang makita niyang pinugutan ng ulo ni Philip ang isang dalubhasang tagapag-alaga ng Singer sa isang galaw, laking gulat niya ngunit nasundan ito ng tuwa. Ang Southern Supernatural Disciple World ay sa wakas ay nakagawa ng isang kahangahangang kakaiba. Philip, hindi simpleng character si Jenkins Singer. Nasa kalagitnaan na siya ng pagiging hari ng mga disipulo ng ika-6 na sona. Mayroon din siyang 3 hari ng mga alagad sa ilalim ng kanyang utos. Mag-ingat at huwag masyadong lalayo, paalala ni Leon. Ngumiti si Philip at sinabing, Villa Master Jefferson, panoorin mo lang at tingnan. Wala pang sino man sa mundong ito ang maglalakas loob na gumawa ng anuman sa akin, pati na ang pamilyang Singer na ito. Natural na narinig ni Jenkins ang mga salita ni Philip. Napadpad na siya ngayon sa lupa kasama ang anino ng Berdeng Dragon sa likod niya. Matigas niyang sinabi, how dare you barge into my villa and kill my guardian. Aayusin ko ang mga luma at bagong score sa iyo ngayon. Sa harap ng buong pamilya ko, tiyak na papatayin kita para bigyang pugay ang espiritu ng anak ko sa langit. Gayunpaman, ngumiti si Philip nang walang pakialam at sinabing, Patriarch Singer, napaka-unreasonable mo. Noon, si Ronan Singer ang unang nanggugulo sa akin, at natalo siya. Iniligtas ko ang kanyang buhay ngunit sinalakay niya ako mula sa likuran, bawat kilo niya ay tangkang pumatay. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Anong masama doon? Ngayong inagaw mo ang aking anak, narito ako ayon sa appointment. Sinubukan akong patayin ng ekspertong tagapag-alaga ng pamilyang Singer, kaya pinatay ko siya bilang kapalit. Wala bang batas sa pamilyang Singer? Hahaha. Tumawa si Jenkins at sinabing, Lo. Dito sa North, ang pamilyang Singer ay hari at batas. Matapos patayin ang aking anak at ang aking ekspertong tagapag-alaga, tiyak na papatayin kita bilang kapalit. Tinaas ni Philip ang kanyang kilay at sinabing, kung ganoon, wala bang pag-uusap? Syempre hindi. Malamig na sabi ni Jenkins, gayunpaman, hindi kami unreasonable. Hindi namin idadamay dito ang mga inosenteng miyembro ng pamilya. Hanggat lumuhad ka at magpakamatay, pakakawalan ko ang anak mo. Nang marinig ito, natawa si Philip. Walang magawa siyang umiling at sinabing, Jenkins Singer, parang hindi mo talaga naiintindihan ang ibig kong sabihin, at hindi mo alam ang kasalukuyang sitwasyon ng pamilyang Singer. Sumimangot si Jenkins at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Anong sitwasyon ang sinasabi mo? Kabanata 2627. Ngumiti si Philip at makita ang kamay. Agad na bumuhos ang 12-dosenang itim na Mercedes at mga komersyal na sasakyan sa main entrance ng Singer Villa. Bang, bang, bang. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto ng sasakyan. Mabilis na tumalon ang mga bodyguard na naka-black suit mula sa mga sasakyan at agad na pinalibutan ang entrance ng Singer Villa. Natigilan ang mga miyembro ng pamilya Singer nang makita ang mga itim na sasakyan at bodyguard. Bahagya ding natigilan si Jenkins nang makita niya ito. Tapos, ngumisi siya at sinabing, Haha, Philip Boy, masyado kang mababa ang tingin sa Singer family.
Sa tingin mo ba matatakot mo ako sa mga bodyguard na ito? Ang pamilyang Singer ay isang pamilya sa Beechwood City, kung tutuusin. Hindi naman tayo nagkukulang sa talents dito. Sa galit na sigaw, mabilis na lumabas ang mga pangkat ng mga gwardya mula sa paligid ng Singer Villa. Lahat sila ay armado ng mga pistola at hinarap ang mga bodyguard na naka-black suit. Gayunpaman, walang pakialam na umiling si Philip at sinabing, Jenkins, sa tingin mo ba ay maglalakas loob akong pumunta sa appointment na ito na may ganitong mga paghahanda lang? Sa sinabi nito, dumagundong. Mahigit 100 mga tangke ng labanan ang umuungal at lumitaw sa pangunahing pasukan ng Villa. Ang mga berdeng baril ng baril ay sumasalamin sa matinding lamig sa araw. Nakakabingi din ang dagandong ng mga makina. Sa likod ng mga tangke, halos 100 ganap na armadong sundalo na nakasuot ng uniforming pang-combat ang sumugod sa sandaling ito at agad na nakontrol ang venue. Ang grupong ito ng mga sundalo ay puno ng hangarin na pinapatay na may pininturahan ang mga mukha. Ang mga sipol ng fighter jet ay tumunog din sa kalangitan. Whoosh! Ilang fighter jet ang lumusot sa mababang altitude sa ibabaw ng Singer Villa. Ang mga airwaves ay naging sanhi ng ilang mga tao na hindi makayanan ang mga ito na bumagsak sa lupa. Sa isang iglap, napatulala ang mga miyembro ng pamilya Singer. Ano ba? Anong nangyayari dito? Battle tank, sundalo, at fighter jet. Banal na si Asterisk T. Anong nangyayari? Bakit papasok sa pamilya ng Singer ang gayong elite combat group? Pinatawag ba sila ng bata? Sino siya para magkaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan? Ilang sandali pa, walang humpay ang usapan ng lahat ng miyembro ng pamilyang Singer. Masyadong surreal ang eksena sa harap nila. Madilim ang mukha ni Jenkins habang sinusulyapan ang mga sundalo at mga tangke ng labanan, pati na rin ang mga fighter jet na umaatungal sa kanyang mga tainga. Tinitigan niya si Philip at malamig na nagtanong, dinala mo ba sila? Mahinaong ngumiti si Philip at sinabing, tama. Napasinghap ang lahat sa pamilya ng Singer sa takot. Siya talaga yun. May malaking mangyayari. Nang marinig ito, nalungkot ang mukha ni Jenkins. Noong una ay naisip niya na ang kabilang partido ay isang mabahong brat na may kaunting lakas sa likod niya. Gayunpaman, ngayon, ang lakas at paraan na ipinakita ng kabilang partido ay lampas sa imahinasyon ni Jenkins. Walang ordinaryong tao ang makakagawa ng ganitong paraan. Bagamat ang pamilyang Singer ay isa sa mga nag-uutos na pag-iral sa Beechwood City, sa harap ng gayong kapangyarihang labanan, kinailangan ni Jenkins na nakipag-ugnayan ang pagkakakilanlan at background ng kabilang partido. Philip Boy, sa tingin mo ba mapapaalis mo ako sa mga taong ito? Galit na tanong ni Jenkins. Ngumiti si Philip at sinabing, Jenkins, wala akong balak makipag-away sa pamilyang Singer. Palalayain ang aking anak at ang aking mga tao ay aalis sa pamilyang Singer. Huli na, ngumisi si Jenkins at sinabing, nagpadala na ako, ang cute at mahalagang anak mo sa Cockley Mountain. Ibinente ko siya sa Nonagon. Kabanata 2628. Boom! Parang kidlat. Ayaw munang pontirya ni Philip ang pamilyang Singer, ngunit ang mga salita ni Jenkins ay parang bagyong nagdulot ng galit sa puso ni Philip. Kumunat ang noo niya, at bumungad sa kanyang mga mata ang layuning pumatay. Nang may malungkot na mukha, malamig siyang nagtanong, anong sabi mo? Sabihin mo ulit. Hahaha. Tumawa si Jenkins nang mapanukso at sinabing, Philip Boy, kailangan kong sabihin na hindi simple ang talento ng iyong anak. Ang pagkakaugnay para sa kapangyarihan ng mga pamantayan sa kanyang katawan ay gumawa ng kasaysayan sa Nonagon. Siya ay isang mahusay na talento, kaya ibinente ko siya sa Nonagon para sa isang napakagandang presyo. Sa sinabi nito, swoosh! Biglang, isang mainit na alon ng hangin ang humampas sa lugar kung saan nakatayo si Jenkins. Boom! Napaatras si Jenkins, nanlilisik ang mga mata. Isang malalim na hukay ang pinasabog ng Fire Chimera sword sa kamay ni Philip kung saan siya nakatayo kanina. Umaalingaw-ngaw ang mainit na hangin sa paligid. Anong nakakatakot na patayin ang layunin at kapangyarihang labanan? Wala akong intensyon na patayin ang pamilya ng Singer, ngunit ikaw, Jenkins Singer, ay nararapat na mamatay. Sumpain ka. Same time na sigaw ni Philip, at ang Fire Chimera sword sa kanyang kamay ay nasilaw sa isang pulang glow. Kabog, kabog. 2 hakbang pasulong ang ginawa niya. Ang kanyang mga mata ay naging pula, at ang napakalaking hangarin sa pakikipaglaban na lumabas sa kanyang katawan ay tila nilalamon ang buong Singer Villa. Dagandong. Isang mahinang dagandong ang nagmula sa likuran ni Philip. Isang Fire Chimera ang biglang lumitaw mula sa manipis na hangin, ang katawan nito ay natatakpan ng isang layer ng gold armor. Ang Fire Chimera na ito ay mas malaki at mas mabangis kaysa sa iba pang Fire Chimera na ginawa ni Philip noon. Lalo na ang napakalaking pressure ng enerhiya na tila kayang basagin ang mundo. Masyadong nakakatakot, parang katapusan na ng mundo. Si Jenkins ay hindi tanga.
Sa isang sulyap lang, tumibok na ang puso niya. Ito ba ang lakas ng hari ng mga alagad? Ang gayong batang-bata ay talagang isang hari ng mga disipulo. Bukod dito, ayon sa magkakaugnay na antas ng enerhiya at kapangyarihan ng mga patakaran, hindi siya bababa sa hari ng mga disipulo sa ikalimang sona. Biglang yumigting ang mukha ni Jenkins nang may masamang premonition na namumuo sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan ang isang hari ng mga alagad na lilito sa katimugang supernatural na mundo ng disipulo. Si Leon, na nagpapagaling pa sa malayo, ay hinusgahan din mula sa napakalaking aura ni Philip na narating na niya ang kaharian ng hari ng mga alagad. Tuwang-tuwa siya at sinabing, magaling. Ang katimugang supernatural na mundo ng mga disipulo ay sa wakas ay nagbunga ng isa pang hari ng mga disipulo. Sa gilid na ito, itinaas ni Philip ang Fire Chimera Sword sa kanyang kamay, galit na itinuro si Jenkins, at sumigaw, lisirain ko ang pamilya ng Singer. Malamig na ngumuso si Jenkins, puno ng killing intent ang mga mata habang sinisigawan niya si Philip, boy, sa tingin mo ba kaya mong maging mayabang dahil may lakas ka lang? Ito ang pamilyang Singer, hindi isa sa mga ordinaryong pamilya sa sekular na mundo. Kasama ko, sino ba ang maglakas loob na magbulalas tungkol sa pagsira sa pamilya ng Singer? Itinaas ni Jenkins ang kanyang mga kamay, at ang nagngangalit sa presyo ng enerhiya ay biglang bumangon mula sa kanyang katawan. Patayin! Nang walang karagdagang abala, sinampal ni Philip si Jenkins na parang nagninangas na matalim na espada. Sumimangot si Jenkins at nagtaas ng kamay. Lumitaw ang anino ng Berdeng Dragon, umuungal at kumagat kay Philip. Gayunpaman, hindi nabawasan ang layunin ng pagpatay kay Philip. Gamit ang isang slash ng Fire Chimera Sword sa kanyang kamay, ang nagninangas na enerhiya ng espada ay pumutol sa anino ng Berdeng Dragon. Sa isang iglap, dumating ang espada ni Philip sa harap ni Jenkins. Kabanata 2629. Natapakan ni Jenkins ang lupa at tumalon sa ere. Sabay taas ng kamay para hawakan si Philip na akmang talon din. Boom! Ang lupa ay gumuho. Ang mga nabasag na grabo at mga labi ay umakyat sa hangin at lumutang sa paligid ni Philip. Bang, bang, bang. Pagkatapos, ang mga labi na ito ay sumabog papunta kay Philip na parang mga kanyan. Nagdilim ang mukha ni Philip, at ang anino ng kaimira ng apoy sa likod niya ay umabot ng malalaking kuko at hinawakan si Philip sa palad nito para protektahan siya. Ang mga labi ay binombo ang gintong baluti sa apoy na kaimira na may malalakas na kalabog na tunog. Dagendong. Itinaas ni Philip ang kanyang longsword, at tumangala ang apoy na kaimira. Nasusunog sa apoy ang pulang mata nito. Ibinuko nito ang malalawak na panga at nagbuga ng apoy kay Jenkins, na nag-hover sa hangin. Boom! Ang langit ay binaha ng nagninangas na apoy. Ang mga miyembro ng pamilyang Singer sa lupa ay gustong tumakas. Gayunpaman, hinihintay ito ng mga bantay ng pamilya Clark at ng mga tauhan ni Theo. Agad silang sumugod at nakipag-away sa mga bantay ng pamilya Singer. Sumiklab ang mga away sa lahat ng dako. Sa gilid na ito, itinaas ni Jenkins ang kanyang kamay, at ang anino ng Berdeng Dragon sa likod niya ay bumuo ng berdeng harang upang labanan ang apoy. Ilang sandali, napuno ng berde at pula ang langit. Madilim ang mukha ni Jenkins habang nakatitig kay Philip na punong-puno ng killing intent sa ibaba. Galit na sigaw niya, mukhang may lakas ka talaga. Kahit na, ito ay walang saysay. Dito, hindi ako matatalo. Kasunod ng galit na sigaw ni Jenkins, ginawa niya ang kanyang pagpatay. Itinaas niya ang kanang kamay at hinawakan ang makapal na ulap sa kalangitan. Nagtipon ng maitim na ulap sa itaas ng ulo ni Jenkins na parang sinisipsip ng demonyo. Nakabuo sila ng isang malaking puyo ng tubig na sumisid sa kidlat. Galit na umungol si Jenkins, pumunta ka sa impyerno. Pagkatapos, hinampis niya ang kanang kamay kay Philip sa lupa. Ang umaalo na mga ulap sa kalangitan ay biglang bumuo ng isang napakalaking matalim na palaso na natatakpan ng puting-asul na kidlat at bumaril kay Philip. Ang nakakagulat na suntok na ito ay sapat na upang sirain ang buong bilya. Ngumisi si Jenkins. Nakikita na niya ang huling resulta. Gayunpaman, tumangala si Philip mula sa lupa, ang kanyang mga mata ay puno ng imahe ng palaso na natatakpan ng kidlat. Napangiti siya, at lumakas ang energy pressure sa kanyang katawan. Kinaladkad ni Philip ang kanyang mga braso at bumuo ng bilog sa itaas ng kanyang ulo. Ang Fire Chimera Sword sa kanyang kamay ay lumutang paitaas at nahati sa 10 espada sa itaas ng ulo ni Philip. Ang 10 espada ay kumikislap sa mainit na hangin. Sa utos ni Philip, dumiretso sila sa palaso. Whoosh! 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 10 espada ang tumusok sa langit at naglaslas ng palaso. Boom! Nagkaroon ng malaking pagsabog. Sa sandaling bumangga ang mga espada sa palaso, lumitaw ang isang pangitain. Nakakakilabot. Ang presyo ng enerhiya ay nagngangalit sa lahat ng dako.
Ang pagbagsak ng kapangyarihan ng kidlat at apoy ay bumasag sa kalangitan, na sumasabog sa isang malaking butas sa madilim na ulap. Isang sinag ng sikat ng araw ang sumilip sa butas. Nang makita ang eksenang ito, napakunot ang noo ni Jenkins. Sa isang mahigpit na titig, sinabi niya, mayroon kang ilang mga trick sa iyong manggas, ngunit ito ay laro ng bata. Kaya kung patayin kung gusto ko. Humalaklak si Philip at sinabing, bumalik sa iyo, matandang mga awit. Kung gusto kitang patayin, it's no biggie. Kabanata 2630. Pumalakpak si Philip sa langit at hinampas ng ilang airwaves si Jenkins gamit ang Fire Chimera sword sa kanyang kamay. Ngumuso si Jenkins at sinalubong ang pag-atake ni Philip. Boom! Ang mga nagninangas na hangin ay lumundag sa kalangitan, nakaakibat ng mga berdeng anino. Walang katapusang nag-away ang dalawa. Bumagsak ang presyo ng enerhiya mula sa langit na parang mga bola ng kanyon at nagsabog ng malalalim na hukay sa lupa kung saan-saan. Hehe, Philip boy? Kung ito lang ang lakas mo, humanda ka na mamatay sa pamilyang Singer ngayon. Pagkatapos ng isang suntok, napaatras si Jenkins at humiwalay kay Philip. Ang batang ito ay talagang hindi simple. Ang kanyang lakas at nakakasakit na paraan lamang ay mas mahusay kaysa sa ilan sa kanyang mga kapantay. Ang batang ito ay malamang na nakipag-away sa iba ng mas mataas na kaharian noon pa. Ang mas nakakatakot ay ang kabilang partido ay tila hindi natatakot sa kanya. Ang kanyang mga mata ay ganap na puno ng labanan at ginawang layunin. Kung medyo pabaya lang siya, baka matalo pa siya ng batang ito ngayon. Gayunpaman, hindi nag-alala si Jenkins tungkol sa posibilidad na ito. Iyon ay dahil ang pamilya ng Singer ay matatagpuan sa mga linya ng Dragon Lake, kaya maaari niyang itap ang kanilang enerhiya at patuloy na mapunan ang pagkawala ng enerhiya sa kanyang katawan. Bukod dito, sa tulong ng mga linya ng Dragon Lake, mas mataas ang 5 pandaman ni Jenkins. Siya ay walang talo. Si Philip ay nag-hover sa hangin sa sandaling ito, ang nagninangas na espada ng Chimera sa kanyang kamay ay naglalabas ng mga alon ng apoy at layunin ng pagpatay. Malamig niyang sinabi, matandang mga awit, nakatadhana kang mamatay dito ngayon. Magiging kasaysayan ang iyong pamilyang Singer. Papatayin talaga kita kahit anong mangyari. Hahaha. Umungol si Jenkins at sinabing, ang katapangan. Ang pamilya ng Singer ay hindi pushover. Nagturo ako ng 3 araw ng mga disipulo at ako rin ang honorary teacher ng Nonagon. Kung may mangyari sa akin, hindi ka pakakawala ng mabubuting alagad ko at ng Nonagon. Dapat kang maging mabuting bata at sumuko. Dahil sa iyong lakas, bakit hindi mo ako kilala bilang iyong ninong at ayalay ang iyong pinanggalingan? Makakalimutan natin lahat ng nangyari. Ano sa tingin mo? Naisip ni Jenkins na pahalagahan ang talento ni Philip. Kung makukuha niya ang imprint ng kabilang partido tungkol sa pinagmulan ng pinagmulan, maaari niyang manipulahin si Philip sa kalooban. Sa ganoong paraan, mapapahusay niya ang lakas ng pamilyang Singer at ng Northern Supernatural Disciple Community. Ang araw kung kailan pinag-isa ng pamilyang Singer ang supernatural na mundo ng disipulo ng buong bansa ay malapit nang dumating. Ngumuso si Philip at sinabing, natatakot ako na hindi ka karapat-dapat. Ikaw, mabuti naman at hiniling mo. Pumunta sa impyerno. Galit na sabi ni Jenkins. Ikinawi niya ang kanyang kamay kay Philip at sumigaw, Soaring Dragon. Isang malakas na dagandong. Ang malaking anino ng Berdeng Dragon sa kalangitan ay tumitig sa maliit na si Philip sa harap habang nagtipon ang mga ulap at lumundag patungo kay Philip. Kung si Philip ay tinamaan ng malaking anino ng Berdeng Dragon, siya ay baldado kung hindi namatay. Napahiyaw din sa gulat ang ilang nanunood sa tago. Napakalakas talaga ng ganoong nakakatakot na pressure, nagagawa ng batang iyon na makipaglaban sa Patriarch Singer hanggang ngayon, na sapat na upang ipakita ang kanyang lakas ay hindi karaniwan. Kumunat ang noo ni Philip at tinitigan ang paparating na malaking anino ng Berdeng Dragon. Sa gilid, nakasimangot din si Leon at sumigaw, Philip, umalis ka nga. Napakalakas ng dragon na ito. Huwag mo nang awayin ito. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang mga salita, ang figurang iyon ay sumugod. Kabanata 2631. Nang makita ito, sumimangot si Jenkins at sinabing, hahaha, napakayabang na bata. Ang hakbang na ito ay hindi ganoon kadaling hawakan. Gayunpaman, bago pa man matapos magsalita si Jenkins, hindi siya nakaimik sa kagilahilalas na eksenang sumunod na nangyari. Hinawakan ni Philip ang Fire Chimera sword sa kanyang kamay at inatake ang malaking anino ng Berdeng Dragon. Ang espada ay lumaki ng ilang beses sa laki, at sa parehong oras, isang bagong kapangyarihan ng mga katangian ng pagsubok ang biglang kumalat sa talam. Ito ay ang katangian ng hangin. Isang level 5S wind attribute sa ganyan. Nagsanib ang hangin at apoy.
Sa isang iglap, ang maiinit na alon ng Fire Chimera Sword ay naging isang malaki at mabangis na apoy na dragon, na umuungal habang umaalingaw-ngaw ito sa anino ng berdeng dragon. Boom! Ang buong kalangitan ay natatakpan ng isang nakakatakot na presyo ng enerhiya. Ang nakatatakot na kapangyarihan ay palm unit sa kawalan at nabuo ang isang spatial rift. Nakaranas din si Jenkins ng backlash mula sa napakalaking enerhiya na ito. Bang! Ang energy pressure na dala ng Fire Dragon ay nagpalipad kay Jenkins sa lupa. Puff! Bumagsak si Jenkins sa lupa na naging malalim na hukay. Dumura siya ng puno ng dugo. Walang magawa siyang pinagmamasdan habang ang anino ng berdeng dragon sa kalangitan ay nilamon ng apoy na dragon. Sa sumunod na sandali, sumugod kay Jenkins ang patayong figure sa langit na may hawak na espada. May dugo sa mga sulok ng kanyang bibig, umungal si Jenkins, mayabang na bata, naghahanap ka ng kamatayan. Sa dagandong na ito, nakabuo si Jenkins ng koneksyon sa dakilang kapangyarihan ng mga underground dragon ley lines. Dumagundong. Sa isang iglap, gumuho ang lupa. Ilang energy beam ang pumailanglang sa kalangitan at bumuo ng malaking energy barrier na bumabalot kay Jenkins. Napaatras si Philip na nakakunot ang noo habang nakikita si Jenkins na napapalibutan ng dragon energy at energy beam sa ibaba. Si Jenkins ay ganap na natatakpan ng malaking puting dragon na enerhiya at mga energy beam. Ang bawat pulgada ng kanyang katawan at mga selula ay puno ng enerhiya ng dragon, puno ng matinding sigla at pagbabagong buhay. Ang mas nakakatakot, nang idilat ni Jenkins ang kanyang mga mata, ang puti nito. Nang makita ito, nagulat si Leon. Hindi pinansin ang kanyang mga sugat, nagmamadali siyang lumabas, tumayo kasama si Philip, at same time na sinabi, masama ito. Ang matandang iyon ay nilalamon ang enerhiya ng mga linya ng Dragon Lay at nakarating na sa kaharian ng hari ng mga disipulo sa ika-6 na zona. Kung hindi natin siya pipigilan, malamang na mauubos niya ang enerhiya ng dragon dito at maguguluhan. Sa puntong ito, tumahimik si Leon bago niya sinabing, go ahead and save your daughter. Iwanan mo ito sa akin. Umiling si Philip at sinabing, Villa Master Jefferson, sa mga sugat mo ngayon, hindi mo siya matatalo. Ako lang ang kaya. Nang marinig iyon, nanginginig si Leon at sinabing, no way. Ikaw ang pag-asa ng Southern Supernatural Disciple World. Matanda na ako, at walang halaga ang buhay ko. Ngunit hindi iyon ang kaso sa iyo. Kung mamamatay ka dito, matatapos din ang lahat. Nilinggan ni Philip ang kanyang ulo, nakikitang tumawa, at sinabing, sino ang nagsabing dito ako mamamatay? Pagkasabi pa lang niya ay may lumabas na tamad na bunot mula sa likuran nilang dalawa. Wow! Sinisipsip niya ang dragon energy. Philip, magaling sa pagpilit sa kanya sa ganitong sitwasyon. Sa sandaling ito, lumakad si Fennel. Lumingon si Leon. Nang makita niya si Fennel, nagulat siya habang tuwang-tuwa na sinabi, ibuhay ka pa. Tumingin si Fennel kay Leon, mukhang yumuko, at sinabi, Villa Master Jefferson, matagal na. Kabanata 2632. Ngumiti si Leon at sinabi, hindi ko akalain na pagkatapos ng mahabang panahon, makikilala ko pa rin si Mr. Fennel Lay, ang kapangyarihan ng paghahari na minsang nagdulot ng kaguluhan sa Nonagon at sa bansa. Napangiti si Fennel at sinabing, Villa Master Jefferson, nagbibiro ka siguro. Kung hindi mo ako tinulungan ng patago noon, hindi ako makakaahon sa gulo ng ganoon kadali. Natawa si Leon at sinabing, masyado kang mahinhin, Mr. Lay. Sumusunod lang ako sa uso ng panahon. Kaibigan mo ba si Philip? Sumulyap si Fennel kay Philip at tumango, oo. Biglang natauhan si Leon at namamangha siyang nagsabi, hindi katakatakang may ganoong lakas at kumpiyansa si Philip. So, magkaibigan kayong dalawa. Umiling si Fennel at sinabing, hindi, Villa Master Jefferson, mali ang pagkakaintindi mo. Ang mga puwersang ito ay hindi akin kundi kanya. Siguro kung narinig mo na ang pamilya Clark ng Arcadia Island. Pakiramdam ni Leon ay parang sumabog ang kanyang ulo nang biglang umilo ang pamilya. Clark family, Arcadia Island. Hindi ba iyon ang nakitang pamilya sa silangan? Higit pa rito, ang taong iyon mula sa pamilya ay minsan nang nakontrol ang Nonagon. Tumingin si Leon kay Philip, huminga ng malalim, at sinabi sa ilalim ng kanyang hininga, hindi nakakagulat. Kaya siya ay mula sa pamilyang iyon. Mabilis na magalang na sinabi ni Leon, Philip, hindi, young Master Clark, patawarin mo sana ako sa hindi ko pagkilala sa iyo. Tumingin si Philip kay Leon at sinabing, Villa Master Jefferson, hindi mo kailangang gawin ito. Isa kang matanda, kaya dapat kitang tretuhin ng may paggalang sa isang junior. Bago pa makapagsalita si Leon, idinagdag ni Philip, hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ang ibang bagay. Iwanan ang lugar na ito sa amin ni Fennel. Gusto kong hilingin sa iyo na pumunta sa Nonagon para malaman kung sino ang humahabol sa aking anak.
Nang marinig ito, nag-alinlangan si Leon. Gayunpaman, nang makitang naririto si Fennel, sa huli ay pumayag siya at sinabing, "Okay, pupunta ako sa Nonagon sa ngalan mo." Gayunpaman, dapat mag-ingat kayong dalawa. Nakuha ni Jenkins Singer ang kapangyarihan ng mga linya ng Dragon Lay at hindi magiging ganoon kadaling harapin. Bukod dito, mayroon din siyang suporta ng 3 araw ng mga alagad. Kung bumagsak ang pamilyang Singer, marami kang problema, Young Master Clark, paalala ni Leon. Tumango si Philip at sinabing, isang Singer family lang. Paano kung mahulog sila? Ang sino mang maglakas loob na sakta ng aking anak na babae ay dapat na handa na bayaran ang pinakamasakit na halaga. Kung tungkol naman sa iilang hari ng mga disipulo, gusto ko talagang makita kung sino ang maglalakas loob na iwagayway ang kanilang mga kuko sa pamilya Clark. Sa sinabi nito, humakbang si Philip na may hawak na fire kay Mira sword sa kanyang kamay upang salubungin si Jenkins. Itinaas ni Fennel ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang pulang dragon halberd. Tumingin siya kay Leon at sinabing, "Villa Master Jefferson, huwag kang mag-alala. Sa mundong ito, walang makakalaban sa pamilyang Clark, hindi sa pamilyang Singer o sa Nonagon." Pagkatapos, humakbang si Fennel at tumabi kay Philip. Sabay silang humarap kay Jenkins, na punong-puno na ng lakas ng mga linya ng Dragon Lay. Ang mga mata ni Jenkins ay ganap na puti, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang layer ng Dragon Energy, na nag-transform sa kapangyarihan na Dom Alloy sa buong katawan ni Jenkins. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, ang kanyang makapal na buhok ay lumilipad sa hangin habang siya ay umuungal. "Philip Clark, pumunta ka sa impyerno." Boom! Tinapakan niya ang lupa gamit ang kanyang mga paa, at ang napakalaking puwersa ng pagsabog ay nag-iwan ng 2 malalim na hukay sa lupa. Isang figurang natatakpan ng puting sinag ng liwanag ang biglang sumabog kay Philip at Fennel. Dahil sa sobrang pressure na ito at sa kapangyarihan ng mga pagsubok, napasimangot si Fennel. "Aniya, mag-ingat ka." Ang matandang ito ay nakatuntong na sa pinakamataas na kaharian ng isang hari ng mga disipulo ng ika-6 na sona. Nagdilim ang mukha ni Philip nang tumango siya at sinabing, "Kung gayon, patayin natin siya." Sa sinabi nito, naglaslas si Philip gamit ang fire kay Mira sword sa kanyang kamay at nakipag-away kay Jenkins, na natatakpan ng puting Dragon Energy. Dumagundong. Sa isang iglap, naglabanan ang dalawa ng 12-dosenang round na energy pressure na nakakalat kung saan-saan. Kabanata 2633. Boom! Tinadyakan at sinunggaban ni Jenkins si Philip na may pagsabog ng energy pressure. Kumunat ang noo ni Philip at mabilis na lumaban gamit ang kanyang espada. Klang! Ito ay isang ganap na pag-atake mula sa isang hari ng mga disipulo sa tuktok ng ika-6 na sona. Lumipad palabas si Philip, at ang malakas na kapangyarihan ng mga alituntunin na tumama sa kanyang dibdib ay nagpatomba sa espada ng apoy na kay Mira mula sa kanyang kamay. Klang! Umikot ang espada na may mga alon ng apoy sa hangin bago ito bumulusok sa lupa, na naging sanhi ng pagbitak ng lupa. Nahulog din si Philip mula sa langit. Nang makita ito, tumalon si Fennel sa hangin at inatake si Jenkins gamit ang kanyang pulang dragon halberd. Sa sandaling ito, talagang napakalakas ni Jenkins. Ang hari ng mga disipulo ng ika-6 na sona ay maihahambing kay Reed Williams. Kapangyarihang labanan sa kanyang kapanahunan. Hindi siya isang taong kayang labanan ng mag-isa nina Philip at Fennel. Mayroon lamang silang lakas ng hari ng mga disipulo ng ika-5 sona. Bagamat umunlad si Fennel at malamang na maabot ang kaharian ng hari ng mga disipulo ng ika-6 na pagkatapos niyang pumasok sa pinto pagdating ng oras, magtatagal pa rin ito. Boom! Sa langit, walang humpay na nakipaglaban si Fennel kay Jenkins. Dumaungal ang dragon at walang katapusang pagkislap ng kidlat. Sa ilang sandali, ang kalangitan ay napuno ng presyon ng enerhiya at ang kapangyarihan ng mga rating. Walang pagod na lumaban sina Fennel at Jenkins. Napabuntong hininga, tumingin si Jenkins kay Fennel, na punong-puno ng mga sugat sa kanyang harapan. Sabi niya, "Fennel Lay, dating hari ng mga disipulo sa ika-5 sona ng Nonagon. Hindi ko inaasahang magkikita kami dito ngayon. Mukhang close na close kayo ng batang yun." Pinunasan ni Fennel ang dugo sa gilid ng bibig niya at ngumisi. "Jenkins Singer, long time no see. May bahagi ka ba sa pagkamatay ng kapatid ko noon, hindi ba?" Tumawa ng malakas si Jenkins at sinabing, "Tama ang hula mo. Ang pamilya ng Singer ay kasangkot dito, ngunit ano? Sa lakas mo ngayon, kaya mo ba akong talunin? Magsanib puwersa man kayo, hindi ko kayo kakampi." Pagkasabi noon ay itinaas niya ang kanyang kamay, at isang puting bola ng liwanag ang lumitaw sa kanyang palad. Ang bola ng liwanag na ito ay patuloy na hinihigop ang enerhiya ng mga linya ng dragon at ang kapangyarihan ng mga pamantayan sa kanilang paligid. Unti-unti itong lumaki, at patuloy na kumukutitap na kidlat ang Bamalot sa kabuuan nito.
Nang makita ito, sumimangot si Fennel at malamig na sinabi, Jenkins Singer, ano ang gusto mong gawin? Ngumisi si Jenkins at sinabing, ginamit namin ang pamamaraang ito noong inatake namin ang kapatid mo at iba pa noon. Ngayon, matitikman mo na rin ang kawalan ng pag-asa at sakit ng kapatid mo sa panahon na iyon. Nang marinig ito, nagningning ang mga mata ni Fennel. Ang walang katapusang at nakakatakot na hangarin sa pagpatay ay biglang lumabas sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang pulang dragon mark sa pagitan ng mga kilay ni Fennel. Dahan-dahan nitong pinahaba ang mga linyang kumalat sa buong katawan niya, pati na ang mga braso niya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang figure na puno ng hangarin sa labanan. Isang vacuum ang biglang lumitaw sa paligid ng mga figurang iyon, at umiikot ang nagninangas na enerhiyang alon mula sa ilalim ng mga paa ni Fennel. Boom! Isang pulang sinag ng liwanag ang tumaas sa langit. Isang malaimpyernong boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Damn you! Kabanata 2634. Ang katawan ni Horus ay natatakpan ng nakakatakot na mga linyang pulang-pula. Lalong lumiwanag din ang marka ng pulang dragon sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa sandaling ito, lubhang tumaas ang aura at kaharian ni Fennel. Tila siya ay malapit nang makapasok sa hari ng mga disipulo ng ika-6 na sona. Nang makita ito, napakunot ang noo ni Jenkins na may bakas ng pag-aalala at takot sa kanyang mga mata. Talagang karapat-dapat si Fennel Lane na maging pinakakahanga-hanga sa grupong iyon ng mga piling talento noon. Nabuo niya ang kanyang marka sa lawak na ito, at ang kanyang paggamit ng pinagmulan ng paghahari ay umabot din sa tugatog. Sa hari ng mga alagad, ang sitwasyong ito ay tinawag na pagpapakawalan ng kapangyarihan. Ito ay isang kumpletong paglabas ng kapangyarihan ng pinagmumulan ng pagkahari sa katawan upang makamit ang isang estado kung saan ang lakas ng isang tao ay mabilis na tumataas. Ang estadong ito ay nagpapahiwatig na ang kabilang partido ay handang lumaban hanggang kamatayan. Ang pagpapakawalan ng kapangyarihan ng paghahari ay gagawin lamang sa isang desperadong sitwasyon. Gayunpaman, nang marinig ni Fennel ang mga salita ni Jenkins, ang kanyang galit ay nanag sa kanya. Isa lang ang nasa isip niya, na patayin si Jenkins Singer at ipaghiganti ang kapatid niya. Whoosh! Galit na galit, sinisingil at inatake ni Fennel si Jenkins sa isang bahid ng pulang ilaw. Ang pulang dragon halberd sa kanyang kamay ay parang isang tunay na dragon sa sandaling ito na may mga dagindong na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang pulang glow ay nag-transform sa isang dragon na natatakpan ng pulang kaliskis na pumailanglang sa langit. Sa mahinang dagindong, ibinuko nito ang kanyang mga panga at sinipat si Jenkins. Malamig na tiningnan ni Jenkins ang papalapit na si Fennel at mabilis na umatras. Itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng ilang energy balls ng liwanag kay Fennel. Itinaas ni Fennel ang pulang dragon halberd sa kanyang kamay at nilaslas ang mga bola ng liwanag habang siya ay umuungal. Binasag ng dragon ang langit. Dagindong. Ang anino ng pulang dragon na nabuo ng halberd ay lumaki ng walang hanggan at naging pulang dragon na daan-daang metro ang haba. Pumalakpak ito sa langit, tumapak sa mga ulap, at nagbuga ng apoy mula sa kanyang bibig. Ang langit ay napuno ng apoy na sumunog papunta kay Jenkins. Nadama ni Jenkins ang isang hindi pa naganap na krisis at isinumpa. Muli siyang umatras ng daan-daang talampakan, at kasabay nito, hinimok niya ang mga alituntunin ng enerhiya sa kanyang katawan at ang enerhiya ng dragon sa ilalim ng lupa na bumuo ng isang makapal na kalasag sa lupa sa kanyang harapan. Boom! Ang walang katapusang dagat ng apoy na iyon ay parang agos mula sa impyerno na walang humpay na binomba ang makapal na kalasag sa lupa. Ang walang katapusang nakakatakot sa dagat ng apoy ay lubusang nilubog ang kalangitan. Ang nagngangalit na alon ng apoy ay sumunog sa kalangitan at naging kulay pula ang walang laman. Ang mga ulap sa kalangitan ay nasunog din sa pira-piraso. Walang awang binomba ng nakakapasong apoy ang kalasag sa lupa. Nasunog ang ilang halaman at gusali sa lupa. Pinilit ni Jenkins na labanan ang init habang hawak niya sa magkabilang kamay ang malaking earth shield. Gayunpaman, ang apoy ay masyadong malaki at magulo. Saglit na lumaban si Jenkins bago siya napaatras. Ang kalasag ng lupa ay unti-unting naging pula, at ang init ay kumalat sa mga bisig ni Jenkins, na mabilis na namumula. Nagsimulang pumutok at mapaso ang kanyang balat. Arg! Boom! Nabasag ang kalasag sa lupa sa dulo, at binomba ng init si Jenkins, na nilamon siya sa dagat ng apoy. Maririnig sa apoy ang kanyang kaawa-awang mga hiyawan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang dagindong ng dragon ang pumailanglang mula sa dagat ng apoy patungo sa langit. Ang malaking anino ng berdeng dragon ay pumailan lang sa hangin at pinrotektahan si Jenkins sa katawan nito. Nang mawala ang apoy, nasunog ang kalahati ng anino ng berdeng dragon. Nakatayo sa gitna ng katawan ng berdeng dragon, si Jenkins ay napaso na itim at nasa kaawa-awang kalagayan. Nasunog at basag ang mga braso niya.
Nagsimulang matuklap ang kanyang nasunog na balat at laman. Kabanata 2635. Huff! Huff! Hingal na hingal si Jenkins, ang kanyang mga mata ay puno ng nanunuot na layuning patayin. Damn you, Fennel Lay! Umungol si Jenkins at muling tinapik ang mga underground dragon ley lines. Ang mga puting daloy ng enerhiya ay mabilis na bumangon mula sa lupa at pinunan ang nawalang enerhiya sa katawan ni Jenkins habang mabilis na pinapakain siya at ang anino ng berdeng dragon. Sa isang iglap, ang lahat ng mga halaman sa lupa kung saan matatagpuan ang Singervilla ay nagsimulang mabilis na nalalanta at nawala ang kanilang sigla. Ito ay sanhi ng enerhiya ng dragon na hinihigop. Hindi nagtagal, nakabawi si Jenkins sa kanyang estado noon. Ang anino ng berdeng dragon ay kasing ganda rin ng bago. Puno ng panunuya ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay puno ng layuning patayin. Tinitigan niya si Fennel at umungol, tulad ng sinabi ko kanina, I'm invincible here. Fennel Lay, papatayin kita ngayon para makasama mo ang kapatid mo sa impyerno. Dagendong. Sa isang dagendong, inatake ni Jenkins si Fennel sa isang daloy ng liwanag. Dumagundong. Sa isang iglap, isang nakasisilaw na labanan ang sumiklab, at suntok ay tila tumatagos sa bawat kalawakan. Atake ng dragon na parang sibat. Bamulong si Fennel, at ang pulang dragon na halberd sa kanyang kamay ay biglang kumislap nang mag-manifest ito bilang isang dragon. Sinaksak nito ang dibdib ni Jenkins. Basag. Nabasag ng suntok na ito ang energy armor sa dibdib ni Jenkins. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, napangisi siya habang itinaas ang kanyang kamay para hawakan ang dulo ng halberd. Sinabi niya, masyadong mabagal. Boom! Pagkatapos, pilit niyang tinulak si Fennel at ang halberd. Sila ay naging isang stream ng liwanag. Habang pinalipad si Fennel, ilang suntok ang ibinato ni Jenkins sa dibdib ni Fennel. Bang! Beef! Thud! Bawat suntok ay dumapo sa dibdib ni Fennel. Poof! Nagdere ang Horus ng ilang subo ng dugo at nahulog mula sa hangin. Half-realm short pa siya. Dagdag pa ang katotohanan na si Jenkins ay maaaring sumipsip ng enerhiya ng dragon mula sa mga linya ng ley sa ilalim ng lupa, maaari niyang mapanatili ang kanyang kondisyon sa buong panahon. Gayunpaman, nang mahulog si Fennel mula sa langit, isang figure ang tumalon sa langit mula sa isang malalim na hukay sa lupa. Hinawakan niya si Fennel mula sa likod at inilagay siya ng mahigpit sa lupa. Suray-suray ang Horus nang mapahiga siya sa lupa, at unti-unting lumabo ang mga pulang marka sa buong katawan. Ito ay dahil sa pagkaubos ng enerhiya. Tumangala siya kay Philip at sinabing, napakalakas niya. Tumango si Philip, lumingon para tingnan si Jenkins na nakatayo sa hangin, at sinabing may intensyong pumatay sa kanyang mga mata, ipauwi mo sa akin ang iba. Nang marinig iyon, nagulat si Fennel kay Philip at sinabing, hindi mo ito magagawa ng mag-isa. Pero, pagkasabi pa lang niyan, ibang aura na ang nakita niya kay Philip. Isang limang kulay na komplikadong marka ang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Philip, na umikot sa isang bilog bago ito nakalock sa isang tatlong kulay na marka. Isang manipis na nagninangas na chimera ang makikita sa gitna ng marka na may asul na si Dragon sa kaliwa at isang gintong kalasag sa kanan. Kabanata 2636. Ang tricolored mark na ito ay nakikita at kapansin-pansin, na pinagsama upang bumuo ng isang buong marka na mukhang napaka-espesyal. Kasabay nito, mabilis na tinakpan ng mga may tatlong kulay na linya mula sa markang ito ang mukha ni Philip at kumalat sa buong katawan. Siya ay pinakawalan ng kapangyarihan. Talagang naintindihan ni Philip ang pamamaraang ito at pinalabas ang kapangyarihan ng tatlong paghahari. Hindi natin malalaman ang kahihinatnan hanggat hindi tayo lumalaban, walang pakialam na sabi ni Philip, at sabay wave ng kanyang kamay, ipinatawag ang pulang dragon halberd mula sa kamay ni Fennel. Sabi niya, hayaan mo akong gamitin ang halberd. Sa sinabi nito, matakot ka sa langit. Sa presyo ng enerhiya na kasing lawak ng karagatan, sinisingil niya si Jenkins sa kalangitan. Nang makita ang papalapit na figure nito, napangiti si Jenkins at sinabing, hehe, eto, ako ang hari. Hindi mo talaga ako matatalo. Dahil may death wish ka, tutuperin ko ang wish mo. Sa sinabi nito, itinaas ni Jenkins ang kanyang kamay para pigilan. Ang anino ng berdeng dragon sa likod ng kanyang katawan ay umungal at lumipad sa kalangitan. Sa pag-ikot ng ulo, sinuntok nito ang paparating na figure sa ibaba. Gayunpaman, hindi nababagabag si Philip. Ang pulang dragon halberd sa kanyang kamay ay nakasilaw ng maliwanag at inatake ang umuungal na ulo ng dragon. Sa isang iglap, tinusok ng pulang dragon halberd ang dragon mula sa bukas na panga nito hanggang sa buntot nito. Boom! Ang anino ng berdeng dragon sa kalangitan ay humagulgol at nabasag sa isang pagsabog ng liwanag. Nagulat si Jenkins. Napatingin siya kay Philip na kakapatay lang ng anino ng berde niyang dragon sa isang suntok.
Sumilay sa gilid ng kanyang mga mata ang masakit na hangarin sa pagpatay habang siya ay sumigaw, "Damn you!" Pagkatapos magmura, si Jenkins ay sumugod kay Philip. Bang! Ang kanyang kamao ay naging isang malaking kamao ng bato at nabasag mula sa langit. Gayunpaman, tumangala lang si Philip, itinaas ang kaliwang kamay, at sumuntok din. Ito ay naging isang malaking gintong kamao. Boom! Nagbanggaan ang mga kamao, at isang nakasisilaw na epekto ng enerhiya ang sumabog. Ang langit ay nanginginig at walang humpay. Mabilis na nabasag ang kamao ng bato. Nanlilisik ang mga mata ni Jenkins. Mabilis siyang umatras at malamig na tinitigan si Philip. Pinakawalan ni Philip ang tatlong kulay na kapangyarihan ng pagiging hari. Napakunot-noo si Jenkins. Ang kasuklam-suklam na batang ito ay talagang nagtataglay ng tatlong pinagmumula ng pagkahari. Ito ay wala sa inaasahan ni Jenkins. Hehe, may potential ka. Hindi nakakagulat na pinoprotektahan ka ni Leon Jefferson. Kung ganoon, gagawin ko ang aking makalangit na tungkulin ngayon at papatayin ka, itong talentadong henyo. Ngumisi si Jenkins, at tumindi ang mali siya sa kanyang mga mata. Dahil ang talentong ito ay hindi maaaring kunin sa ilalim ng kanyang utos, maaari lamang niya itong patayin. Kung hindi, kung mananatiling buhay si Philip, magiging malaki ang magiging banta sa pamilyang Singer. Napangisi si Philip at sinabing, "Matandang mga awit, ako ang papatay sa iyo ngayon." Hahaha, tingnan natin kung paano mo ako mapapatay, kung gayon. Umungol si Jenkins at sinisingil muli si Philip. Sa isang iglap, nag-away silang dalawa, at ang buong kalangitan ay napuno ng nagngangalit na presyo ng enerhiya. Ang bawat suntok ay sapat na upang sirain ang mundo. Ang walang katapusang kapangyarihan ng mga pagsubok ay bumaha sa buong Singervilla. Ang loob ng Singervilla ay isang pagkawasak. Nagsitakas ang mga tao kung saan-saan. Kabanata 2637. Ang mga gwardya na dinala ni Philip ay pinawi na ang lahat ng mga gwardya ng pamilya Singer sa ngayon. Ang lahat ng miyembro ng pamilya Singer ay pinigil at inihatid sa ligtas na lugar. Lumipad din ang ilang fighter jet sa kalangitan at mabilis na nagpaputok ng mga bala at missiles kay Jenkins. Boom! Ang eksenang ito ng modernong pakikidigma na sinamahan ng labanan nina Jenkins at Philip ay bumuo ng isang larawan ng hindi pagkakatugma. Sa isang banda, kinailangan ni Jenkins na harapin ang mga hakbang ng pagpatay kay Philip. Sa kabilang banda, kailangan niyang harapin ang mga fighter jet sa kalangitan at ang mga tangke ng lupa. Sa isang iglap, nahulog siya sa isang passive state. Ang pulang halberd sa kamay ni Philip ay nagpadala ng mga pulang airwaves at sumugod muli para sa pagpatay, na hindi nagbigay kay Jenkins ng anumang silid sa paghinga. Ang buong kalangitan ay napuno ng nakapapasong airwaves, mga asul na dragon, at mga nakabaluti na apoy na chimera. Ang pulang dragon, fire chimera, at si dragon ay humarap sa anino ng berdeng dragon. Hindi maganda ang kalagayan ni Jenkins. Nawala ang kanyang katawan dahil halos naubos na niya ang lahat ng dragon energy sa underground ley lines. Matandang mga awit, naubos mo ang lahat ng enerhiya ng dragon sa mga linya ng ley. Tingnan natin kung paano mo ako lalabanan sa susunod na round. Philip sneered, at ang pulang halberd sa kanyang kamay threw sparks. Huminga ng malalim si Jenkins at hinihimok ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Kasabay nito, hinigop niya ang mga huling bakas ng enerhiya ng dragon mula sa lupa at umungal, "Philip boy, kung maglakas loob kang patayin ako, gagawa ka ng isang kaaway mula sa Northern Supernatural Disciple World at sa Nonagon." Sa oras na iyon, kahit sino ka pa at anong kapangyarihan ang nasa likod mo, kailangan mong tiisin ang galit ng mga disipulo sa Hilaga pati na rin ang pagtugis sa Nonagon. Haha! Ngumisi si Philip at sinabing, "Matandang mga awit, masyado kang mapagmataas, at ganoon din sa pamilya mong Singer. Ang mundong ito ay hindi pag-aari ng iyong Singer family. Ang Northern Supernatural na mga disipulo. Kung manggahas silang gumawa ng gulo, maglalakas loob akong pag-isahin ang Southern at Northern Supernatural Disciple World. Ito ay isang tagumpay na wala sa inyo ang nakamit. Kung ang Nonagon ay maglakas loob na sundan ako, lalabanan ko sila hanggang dulo." Nang marinig iyon, nagdilim ang mukha ni Jenkins habang malamig na sinabi, "Anong sabi mo? Ang isang mayabang at ignorante na brat na tulad mo ay nangangahas na ganap na pag-isahin ang Southern at Northern Supernatural na mga disipulo. At naglakas loob kang hamanin ang Nonagon. Masyado lang mapangahas." Nagkibit balikat si Philip. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang pulang dragon halberd ay nakasilaw ng maliwanag. "Matandang mga awit, ngayon ay minarkahan ang iyong kamatayan. Sa mundong ito, walang makakasira sa anak ko. Ngayon, tatanungin kita, sino ang nagpaplano nito?" Nang marinig ang tanong ni Philip, natawa si Jenkins at sinabing, "Hahaha, anong masama kung sasabihin mo? Maglakas loob ka bang hamanin siya? Ang pangalan ng taong iyon ay Cooper Berry. Plano niyang hulihin ang anak mo. Natatakot ka ba ngayon?"
Siya ang Deputy Consul ng Nonagon at ang kasalukuyang namamahala. Sa iyong lakas at lakas, makakatagpo ka ng dead end kung gusto mong lumaban sa Nonagon. Nang marinig ang mga salita ni Jenkins, tumango si Philip at sinabing may panunuya, maaari kang pumunta sa impyerno ngayon. Nang marinig iyon, nagdilim ang mukha ni Jenkins habang malamig na sinabi, "Arrogant brat, tingnan natin kung maglakas loob kang patayin ako." "Bakit hindi?" Galit na sigaw ni Philip, at ang pulang dragon halberd sa kanyang kamay ay sinaksak si Jenkins ng mga alon ng init. Muling sumiklab ang labanan ng dalawa. Sa pagkakataong ito, lumaban si Jenkins sa panganib ng kanyang buhay dahil sinisipsip niya ng malinis ang mga linya ng dragon lay sa ilalim ng lupa. Lumakas ang aura ni Philip habang nagpapatuloy ang labanan. Madilim ang mukha ni Jenkins habang lumalakas ang pakiramdam niya. Nakahanap si Philip ng pagkakataong makalusot sa labanan. Boom! Biglang tumama ang suntok ni Philip. Ang Sea Dragon ay pumailan lang sa kalangitan na may nagagalit na presyo ng enerhiya at pinabagsak si Jenkins mula sa langit. Sa isang iglap, dumampi na ang kanyang pulang dragon halberd sa leeg ni Jenkins. Napuno ng dugo si Jenkins, at dumura siya ng ilang subo ng dugo. Malamig niyang tinitigan si Philip at malungkot na sinabi, "Naglakas loob ka bang patayin ako?" Kabanata 2638. Inilagay ni Philip ang halberd sa leeg ni Jenkins, na tumusok sa kanyang balat at naging sanhi ng pag-agos ng dugo. "Akala mo ba hindi ako maglalakas loob?" Malamig na tanong ni Philip na kumikislap ang mga mata na may intensyong pumatay. Ang layunin ng pagpatay na ito ay sinaksak ang puso ni Jenkins na parang ito ay isang tangible substance. Kumalabog ang kanyang puso. Naglakas loob talaga ang kabilang partido na patayin siya. Ang gayong nakakatakot na hangarin sa pagpatay at isang tunay na banta sa kamatayan ay nagpaunawa kay Jenkins ng mga bagay sa isang iglap. Ang kabilang partido ay tila hindi natatakot sa presyo ng pagpatay sa kanya. "How dare you?" Natakot si Jenkins Singer. Siya ang pinuno ng pamilyang Singer ngunit natalo sa kamay ng gayong binata. Ito ay isang kahihiyan. Gayunpaman, mas natatakot siya sa kamatayan. "Ako ang pinuno ng pamilyang Singer, ang pinuno ng Northern Supernatural Disciple World, at ang honorary teacher ng Nonagon. Ang pagpatay sa akin ay paghamon sa mundo." Umungol si Jenkins, ang kabangisan sa kanyang mukha ay nagtataksil sa kanyang panloob na takot. Ngumuso si Philip at sinabing, "Nang iisipin mo ang aking anak, napahamak ka na. Jenkins Singer, hinihingi mo ito. Huwag sisihin ang iba." Pagkasabi niyan, ihahampas na sana ni Philip sa kamay niya ang pulang dragon halberd. Nang makita ito, nanlaki ang mga pupils ni Jenkins habang umuungal. Hindi mo ako mapapatay." Nang akmang hahampasin si Philip, tatlong energy pressure ang biglang lumitaw sa malayo, at lahat sila ay nakatutok kay Philip. Kasabay nito, isang maligamgam na boses ang nagmula sa malayo. "Young Patriarch Clark, sana ay maligtas mo ang kanyang buhay." Kumunat ang noo ni Philip at tumangala sa tatlong figure na biglang sumulpot sa di kalayuan. Ang nagsalita ay isang lalaking nasa edad 50 na nakasuot ng kulay abong casual na damit, habang ang isa naman ay nasa 30s na may angular na mukha. Siya ay may matipunong figure at nakahawak sa kanyang mga braso sa kanyang dibdib, tila isang taong hindi dapat ipagwalang bahala. Ang pangatlong tao ay nasa 20s, halos kasing edad ni Philip, maamo ang kilo at masungit na mukha. Medyo gwapo siya. Sa isang sulyap lang, masasabi na ni Felipe na silang lahat ay hari ng mga alagad. Ang matandang lalaki ang pinakamakapangyarihan, umabot sa kaharian ng hari ng mga alagad sa ika-6 na sona. Ang natitirang dalawa ay walang alinlangan na mga hari ng mga disipulo sa ika-5 sona. Sa gitna nila, ang binatang gwapong iyon ay tila may lakas na makalusot sa kaharian ng hari ng mga disipulo sa ika-6 na sona. Ito ba ang tatlong hari ng mga disipulo na itinuro ni Jenkins? Sila ay tunay na pambihira. Gusto mo bang pigilan ako? Malamig na nakataas ang kilay ni Philip habang nakatingin sa tatlong taong ito na sumulpot. Nakatayo ang matandang nangunguna na nakayuko, maputi ang buhok, at mahabang balbas habang nakatalikod ang mga kamay. Nakangiti niyang sabi, "Young Patriarch Clark, pinakamabuting magpatawad at makalimot." Si Jenkins Singer ay ang honorary teacher ng Nonagon. Bagamat may nagawa siyang mali, hindi nito ginagarantiyahan ang kanyang kamatayan. "Sana mapatawad mo siya." "Hahaha." Ngumisi si Philip at sinabing, "So, kasalanan ng anak ko ngayon. O ang pamilya ko, Clark." Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ng matanda habang idinagdag, "Young Patriarch Clark, inimbestigahan na namin ang bagay na ito. Ang iyong anak na babae ay ligtas na naibalik. Malapit mo na siyang makita." Kabanata 2639. Ngumuso si Philip at sinabing, "Sa palagay mo ba ang prinsesa ng pamilyang Clark ay maaaring kunin o ibalik sa gusto mo? Sa tingin mo ba ako, si Philip Clark, at ang pamilyang Clark ay passovers?
Ngayon, papatayin ko siya kahit anong mangyari. Kung may kakayahan ka, lumapit ka kaagad sa akin. Isang galit na sigaw ang ganap na nagpapahayag sa layunin ng 3 araw ng mga alagad na magkasundo. Tumingin ang binatang gwapong lalaki kay Philip at same time na sinabi, bitawan mo ang aking ama at maaari kitang palalayain. Nang marinig ito, tumawa si Philip at sinabing, kaya, ikaw ang pinakamatandang young master ng pamilyang Singer. Oric, sa wakas nakauwi ka na. Naluluha si Jenkins habang nakatingin kay Oric Singer sa di kalayuan. Tumango si Oric at sinabing, pare, huwag kang mag-alala. Kasama ko rito, walang makakasira sa pamilyang Singer. Nang marinig ito, malamig na ngumiti si Jenkins, nilingan niya si Philip ng may pagtatampo, at sinabing, anak, hindi ko inaasahan na magiging espesyal ang iyong pagkakakilanlan. Batang Patriarch Clark. Lumalabas na ikaw ang bagong batang patriarch ng pamilya Clark. Hindi nakakagulat na mayroon kang ganoong kapangyarihan. Pero ano, ito ang teritoryo ng pamilyang Singer. Nangangahas ka bang patayin ako sa harap ng 3 hari ng mga alagad? Kumunat ang noo ni Philip, tumingin kay Jenkins na puno ng mapanuksong ngiti, at sinabing, nakakainis ka. Sa sinabi nito, nahulog ang pulang dragon halberd na may mainit na alon ng hangin. Nawala ang ngiti ni Jenkins sa kanyang mukha. Hanggang sa kanyang kamatayan, hindi siya makapaniwala na si Felipe ay nangahas na pugutan siya ng ulo sa harap ng 3 hari ng mga alagad. Flop! Isang bagay na ginulong. Nang makita ito ni Oric ay nagningning ang kanyang mga mata habang umuungal. How dare you pumatay sa tatay ko? Hinahanap mo ang kamatayan. Inalis ni Philip ang pulang dragon halberd nang walang pakialam at sinabing, ang pamilyang Clark ay hindi isang pushover. Ang isang maliit na pamilyang Singer na tulad mo ay nangangahas na makipagtulungan sa iba. So, sabay kayong aatake. Madilim ang mukha ng matanda habang walang magawang umiling. Nangyari na ang huling bagay na gusto niyang makita. Ang Northern Supernatural Disciple World ay sasailalim sa isang matinding pagbabago. Kasunod ng pagkamatay ng ulo ng pamilya ng Singer, ang mga kahihinatnen ay hindi maiisip. Young Patriarch Clark, ang iyong mga aksyon ay lumampas sa linya. Kahit na narito ang iyong ama, kailangan niyang timbangin ang mga kahihinatnen ng paggawa ng ganoong bagay. Masyado ka pang bata at walang ingat. Ang iyong mga aksyon ay hindi lamang magdadala ng hindi masusukat na kahihinatnan sa supernatural na mundo ng mga disipulo sa bansa, ngunit nagdudulot din ito ng problema sa iyong pamilya Clark. Ang pagpatay sa isang honorary teacher ng Nonagon ay isang hindi mapapatawad na gawa. Walang tigil sa pagsasalita ang matanda ngunit naputol ito ni Philip. Malamig niyang sabi, matanda, parang may mali sa pahayag mo. Nakikita mo ang iyong sarili bilang isang biktima, ngunit naisip mo na ba ang aking anak na babae? Batay sa iyong mga salita, mahihinuha ko na ba ang Nonagon ay nakipagsabuatan sa pamilyang Singer upang bawiin ang batang miss ng pamilya Clark at gumawa ng isang tukana upang patayin ang batang patriarch ng pamilya Clark. Ang mga ito ay maaaring ituring na mga krimen sa kapital. Sa paggawa nito, kaya mo ba ang mga kahihinatnan para sa pamilyang Singer at sa Nonagon? Nang marinig ito ng matanda ay biglang natahimik. Ang kasuklam-suklam na brat na ito ay may matalas na dila. Ano, wala na bang ibang sasabihin? Ngumuso si Philip at sinabing, kung gusto mo akong atakihin, sige lang. Huwag magpatalo tungkol sa Bosch. Tingnan natin kung gaano katapang ang Nonagon na iunat ang iyong mga kuko sa pamilya Clark. Bumantong hininga ang matanda, pinigilan ang kanyang pagpapaimbabaw, at sinabing, kung ganoon, Young Patriarch Clark, ikinalulungkot kong sabihin na kailangan mong ibalik at hintayin ang Deputy Consul Berry na magdesisyon. Ngumuso si Philip habang kumakalat ang mainit na alon ng hangin mula sa pulang dragon halberd sa kanyang kamay. Sabi niya, maaari kayong mag-atake ng magkasama. Papatayin kita para ipaghiganti ang aking ama. Umungol si Oric at gumawa ng first move. Pagkatapos, umiling ang matanda at sinabing, sabay-sabay tayong lumusab at huwag nang magdulot ng gulo. Ito ay hindi isang lugar upang manatili ng matagal. Malapit nang dumating ang mga tao ng pamilya Clark. Ang isa pang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumango at mabilis na sumama sa labanan. Gayunpaman, nang palibutan ng 3 si Philip, isang figure ang nahulog mula sa langit na parang bola ng kanya na may nanggalit na enerhiya na dumaan sa lugar. Gentleman, hindi mo ba naisip na hingin mo muna ang pahintulot ko bago mo hawakan ang aking batang patriarch ng pamilya Clark? Libreng. Kabanata 2640. Ang matipunong figure na ito ay biglang nahulog mula sa langit na may sumasabog na aura. Ang panginginig at pamatay na hangarin na umagos mula sa kanyang katawan ay nagpahinto sa 3 hari ng mga alagad sa kanilang landas. Kumunat ang noo ng matanda na may bakas ng pagtataka sa kanyang mga mata at sinabing, Tangu Leeds. Bakit ka nandito?
Hindi siya simpleng karakter. Sa sandaling ang pinuno ng madilim na dibisyon sa Nonagon, siya ay nagdadalubhasa sa kanilang mga aktibidad sa ilalim ng lupa. Responsable siya sa pagprotekta sa kaligtasan ng Nonagon at ng pamilya Clark. Gayunpaman, pagkatapos ng kaguluhan sa Nonagon, ang madilim na dibisyon ay muling naayos, habang si Tango ay sumunod kay Roger at umalis sa Nonagon. Katulad nito, si Tango Leeds ay isa rin sa 8 battle gods ng Shadow Guards ng pamilya Clark. Siya ang Lightning Battle God. Nilusob niya ang kaharian ng hari ng mga alagad sa ika-6 na mahigit 10 taon na ang nakararaan. Sa paglipas ng mga taon, nawala si Tango sa mata ng publiko nang walang balitang narinig mula sa kanya. Kaya naman, halos hindi maalala ng maraming tao ang pangalan ng lalaking ito. Ang biglaang pagsulpot ni Tango dito ay naging sanhi ng panginginig ng iba pang 3. Ang Tango Leeds, ang Lightning Battle God, ay hindi lamang isang huwad na titulo kundi isa na talagang nakuha niya mula sa mga laban. Sa sandaling ito, mukhang yumuko si Tango kay Philip at sinabing, "Young Patriarch, nandito ako para tulungan ka ng palihim sa utos ng iyong ama. Hayaan mo akong bahala sa iba." Tumingin si Philip kay Tango at nakangiting sinabi, "Uncle Tango, long time no see." Magiliw nang umiti si Tango habang lumingon sa 3 araw ng mga disipulo sa tapat at malamig na sinabi, "Bibilang ako mula 10. Baka mawala o mamatay." Sa sinabi nito, nagsimulang magbilang si Tango, 10. 9. Although, nanginginig ang 3. Agad na umungol si Oryx Singer. "Lightning Battle God, matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyong sinabi, at tiyak na nabubuhay ka dito. Pero sa tingin mo ba mapipigilan mo kaming 3 ng mag-isa?" Galit na galit si Oryx. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi maaaring ipaghiganti. Gayunpaman, ngumisi si Tango at walang emosyong ipinagpatuloy ang countdown, 4. 3. Sa puntong ito, agad na pumunta ang matanda at sinabi kay Oryx, "Oryx, let's go." Hindi makapaniwalang tumingin si Ori sa matanda at nagtanong, "Mr. Fuller, bakit umalis? Sa ating 3 dito, bakit tayo matatakot sa kanya?" Seryosong sinabi ni Mr. Fuller, "Kahit magsanib puwersa kaming 3, malamang hindi niya kami kakampi. Bukod dito, nag-aalala ako tungkol sa iba pang mga ambas sa dilim. Pagdating ng panahon, mahihirapan tayo kung gusto nating umalis." Pagkatapos, sinulyapan ni Mr. Fuller si Tango bago siya tumalikod para umalis. Puno ng puot ang mukha ni Oryx. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao ng may hinanakit, malamig na tinitigan si Philip, at sumigaw, "Talagang papatayin kita ng sarili kong mga kamay upang ipaghiganti ang aking ama." Pagkasabi nito ay napatingin si Oryx sa nawasak na Singer Villa at katawan ni Jenkins sa lupa. Tumalikod na siya at umalis kasama si Mr. Mas buo. Pagkaalis ng 3, nilinggan ni Tango si Philip at sinabing, "Young Patriarch, tapos na ang paggamit nito. Aalis na ako." Tumango si Philip at sinabing, "Salamat, Tiyo Tango." Ngumiti si Tango, tumalikod, at umalis. Dahil ang hitsura ni Tango ay natakot sa 3 araw ng mga alagad, nabuhayan din si Philip. Sa totoo lang, kung haharapin niya ang 3 araw ng mga alagad, malamang na ito ay pagpapakamatay. Pagkatapos ng lahat, hindi siya sapat na makapangyarihan. Pagkatapos ng malaking laban kanina lang ay napakahina ng kanyang katawan. Kabanata 2641. Huminga ng malalim si Philip, naglakad papunta kay Fennel, at nagpalitan ng ngiti ang dalawa. "Kamusta ka na?" tanong ni Philip. Umiling si Fennel at sinabing, "Hindi naman big deal. Ang aking kaharian ay tila babagsak. Kailangan kong magpahinga sa pag-iisa sa loob ng ilang araw." Tumango si Philip at sinabing, "Ganyan din ang nararamdaman ko." Pagkatapos nito, inutusan ni Philip si Theo at ang iba pa na linisin ang lugar bago sila makahanap ni Fennel ng isang hotel malapit sa Beechwood City para sa kanilang pag-iisa. Napakahiwaga ng pagsulong ng hari ng mga alagad. Kailangan nila ng pagkakataon. Nang maghiwalay sina Philip at Fennel, sinundo na ni Villa Master Jefferson si Mila. Gaya ng binanggit ng matanda, noong nawasak ang Singer Villa, inayos ng Nonagon na may magbabalik kay Mila. Pagkatapos ng lahat, talagang nang-ahas silang hindi masaktan ang pamilya Clark, at ang paggawa nito ay sinubukan din ni Cooper Berry. Siyempre, nakuha na rin niya ang gusto niya. Sa sandaling ito, sa underground research room ng Nonagon, nakasuot si Cooper ng navy blue suit at may hawak na tubo ng dugo sa kanyang kamay. Ngumisi siya at sinabing, "Sa wakas nakuha ko na ang gininto ang dugo." Pagkatapos sabihin iyon, ibinigay niya ang tubo ng dugo sa isang naghihintay na propesor sa pananaliksik at sinabing, "Paunlarin ang Evolution 3 sa lalong madaling panahon." "Oo, Panginoon ko." Kinuha ng propesor ang tubo at mabilis na lumabas ng lab. Nang makita iyon, halos hindi mapigilan ni Cooper ang kanyang ngiti. He muttered under his breath, "Malapit na ang panahon na pagmamayari ko."
Ang pamilya Clark, ang Imperial Preceptor, at ang 5 pavilion ay tatapatan sa ilalim ng aking mga paa. Dapat silang sumuko sa akin. Bumalik sa Beechwood City. Sa 2 araw na magkahiwalay sina Philip at Fennel, mabilis na kumalat sa buong Beechwood City ang balita ng pagkawasak ng pamilyang Singer. Ang pamilyang Singer, ang behemoth ng Northern Supernatural Disciple World at ang nangungunang mayamang pamilya sa Beechwood City ay winasak ng isang misteryosong puwersa sa isang araw. Maging ang pinuno ng pamilyang Singer na si Jenkins Singer ay patay ng walang buong katawan. Ang naganap na balita ay mabilis na nagdulot ng sensasyon sa Beechwood City at sa buong North Side. Ang lahat ay nag-iisip kung anong uri ng misteryosong kapangyarihan ang nagpabagsak sa pamilyang Singer. Pagkatapos ng lahat, sila ay isang pamilya na namumuno sa North sa loob ng mga dekada ngunit nawala sa isang gabi. Ito ay naging dahilan upang ang ibang mga pamilya ng mga alagad sa Hilaga at ilang mga sekular na pamilya ay nabalisa. Ang ilan sa mga mayayaman at makapangyarihang mga pribadong partido, at lahat ay tinatalakay ang bagay na ito. Narinig mo ba? Nawasak ang pamilya ng Singer. Narinig ko na ang tungkol dito. Kahit na ang pamilyang Singer ay medyo nangingibabaw sa mga nakaraang taon, kinakatawan pa rin nila ang North. Nawasak sila ng ganoon lang. Ano sa tingin mo ang background ng kabilang partido? Siguradong hindi maliit. Narinig ko na 3 may hawak ng pagiging hari ng Nonagon ang gustong pabagsakin ang kontrabida ngunit hindi ito nagtagumpay. Ang pananalitang ito ay parang bomba na muling nagdulot ng mabagyong alon sa Hilaga. Nakakatakot ang isang pag-iral na kahit ang Nonagon ay walang magawa. Sa ilang sandali, ang lahat ay nasa panganib. Sa Terrain Villa, nag-e-enjoy ang Villa Master Hopper at Villa Master Turner. Hahaha, congratulations, Villa Master Turner. Mula ngayon, ang Terrain Villa ay magiging iyon na upang mag-utos. Tumawa ng papuri ang Villa Master Hopper. Tuwang-tuwa rin si Villa Master Turner at medyo lasing na sinabi, hahaha, nagbibiro ka siguro, Villa Master Hopper. Ang Terrain Villa ay hindi rin mapaghihiwalay sa iyo. Kabanata 2642. Tumawa si Cyril Hopper, itinaas ang kanyang baso, at humigop. Aniya, Villa Master Turner, seryoso ako. Kapag wala na si Jenkins, ang kanyang mga natitirang puwersa ay magiging masunurin sa iyo. Sa hinaharap, ikaw ang magiging pinuno ng Terrain Villa. Lahat ng hilagang supernatural na disipulo ay mahuhulog sa ilalim ng iyong utos. Talagang dapat ipagdiwang ang masayang kaganapang ito. Habang pinapakinggan niya ang mga salitang ito, mas naging masaya si Villa Master Turner. Natawa siya at sinabing, maaaring tama ka, pero nag-ambag ka rin ng iyong bahagi. Sa hinaharap, ang Northern Supernatural Disciple World ay pag-aari nating 2. Magkakaroon ng 2 posisyon sa Terrain Villa, at ang isa sa kanila ay natural na magiging iyo. Nang marinig iyon, mabilis na pinuri ni Cyril, salamat sa iyong suporta, Villa Master Turner. Pupunta ako sa serbisyo mo. Hahaha. Umalangaw-ngaw ang tunog ng tawanan sa buong Terrain Villa. Pagkatapos ng 3 round ng toast, sinabi ni Cyril, Villa Master Turner, maraming chismis sa labas ng mundo katatapos, na naglalarawan sa puwersang nagpabagsak sa pamilya ng Singer sa napakahiwagang lawak. Sa tingin ko, hindi ito maganda para sa susunod nating plano. Nang marinig ito, nagtanong si Villa Master Turner, ano ang ibig mong sabihin, Villa Master Hopper? Sabi ni Cyril, ayon sa mga balita mula sa open market at underground forces nitong huling 2 araw, lahat ay nasa mataas na alerto. Kung papasok tayo sa oras na ito para sakupin ang ilan sa natitirang puwersa, natatakot ako na baka mabangga tayo sa pader. Isa pa, hindi pa rin natin alam ang tunay na layunin kung bakit sinira ng kabilang partido ang pamilyang Singer. Kung sinusubukan nilang makuha ang kanilang mga kamay sa buong Northern Supernatural Disciple World, ang mga bagay ay magiging nakakalito. Nang marinig ito, naging solemne si Villa Master Turner. Ibinaba niya ang baso ng alak sa kanyang kamay at ikinaway ang kanyang kamay para mapaalis ang mga katulong sa paligid niya. Tapos, sabi niya, may point ka, Villa Master Hopper. Hindi sapat ang ating nalalaman tungkol sa mga puwersang tumama sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagtanong si Villa Master Turner, mayroon ka bang ideya? Bahagyang ngumiti si Cyril at sinabing, oo, pero hindi ko alam kung papayag ka. Nang marinig ito, mabilis na sinabi ni Villa Master Turner, magsalita ka, Villa Master Hopper. Panipi. Tumayo si Cyril at sinabing, Villa Master Turner, baka dumiretso na tayo sa kabilang party at alamin kung ano ang gusto nila. Kung tutuusin, hindi tayo dapat ituring na kaaway sa kanila. Kung ang kabilang partido ay hindi interesado sa North, walang alinlangan na ito ang pinakamahusay na resulta. Kung oo, dapat nating pag-isipan ito.
Una, ang katotohanang kayang sirain ng kabilang partido ang pamilyang Singer sa isang araw ay sapat na upang ipakita na hindi dapat maliitin ang lakas ng kabilang partido. Bukod dito, ayon sa mga sabi-sabi sa labas, maging ang 3 araw ng mga alagad ay nagsama-sama ngunit nakabalik na walang tagumpay. Ipinakikita nito na ang kabilang partido ay hindi natatakot sa Nonagon. Pangalawa, kung gusto ng kabilang partido na sakupin ang norte, wala tayong magagawa kahit gaano tayo kahirap lumaban. Kung kaya nilang sirain ang pamilyang Singer, madali rin nilang magagawa iyon sa amin at sa Terrain Villa. Baka warning lang ng Singer family sa kabilang partido. Upang mahuli ang hukbo, kailangan muna nilang mahuli ang general. Ang pagsira sa pamilya ng Singer ay kapareho ng paghuli sa North sa pamamagitan ng lalamunan. Nang marinig ito, nagpabalik-balik si Villa Master Turner, medyo pangit ang mukha. Tinanong niya, kung gayon, ano ang iyong plano? Nakangiting sabi ni Cyril, ay explore muna natin ang katotohanan. Kung ang kabilang partido ay talagang nais na makakuha ng isang piraso ng North, mayroon lamang kaming isang paraan out, at iyon ay upang maging kanilang tagapagsalita. Sa ganitong paraan, maaari nating ipagpatuloy ang paghahari sa hilaga nang hindi sila sinasaktan. Maging alipin. Kumaibot ang mga sulok ng mata ni Villa Master Turner. Umiling si Cyril at sinabing, Villa Master Turner, bagamat masama ang tunog, kailangan mong maunawaan na sa harap ng dakilang kapangyarihan, ang lahat ay walang saysay. Higit pa rito, sa paggawa nito, maiiwasan din natin ang hindi kailangang gulo mula sa mga pamilya ng Northern Supernatural na disipulo. Kasabay nito, magagamit natin ang puwersang iyon para mabilis na mapalawak ang hilagang supernatural na mundo ng disipulo. Papatayin natin ang 3 ibon gamit ang isang bato. Natahimik si Villa Master Turner. Maya-maya, umiling siya at napabuntong hininga, I guess it's the only way. Villa Master Hopper, ipaubaya ko sa iyo ang lahat. Ngumiti si Cyril at sinabing, Villa Master Turner, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa lahat. Kabanata 2643. Bumalik kay Philip at Fennel. Sa oras na ito, umalis sila sa pag-iisa at nag-uusap sa silid. So, ano ang nararamdaman mo? Nakangiting tanong ni Philip. Humigop ng alak si Fennel at sinabing, not bad, I finally took that step forward. Susunod, kailangan kong pumunta sa Nonagon para kunin ang ilang bagay. Tumango si Philip at nagtanong, anong mga bagay? Ngumiti si Fennel at sinabing, ilang bagay na minsang nawala sa akin. Kinagat ni Philip ang kanyang mga labi at hindi na nagtanong pangunit sa halip ay sinabi, ipaalam sa akin kung kailangan mo ng tulong ko. Ngumiti si Fennel at sinabing, oo naman. Sa sandaling ito, isang katulong ang lumapit at sinabing nakayuko, Mr. Clark, nandito si Mr. Leon Jefferson para makita ka. Mabilis na tumayo si Philip at sinabing, papasukin mo siya. Maya-maya, pumasok si Leon kasama si Mila. Ang maliit na si Mila ay natakot sa kanyang talino nitong mga nakaraang araw. Nang makita niya si Philip, agad itong tumakbo at tumalon sa mga bisig nito habang humihikbi ng malakas, tay, buhu, akala ko hindi na kita makikita. Niyakap ni Philip si Mila, tinapik ang kanyang ilong, at sinabing, silly girl. Nandito naman ako diba? So, nasaktan ka ba kahit saan? Pinunasan ni Mila ang malalaking luhang mata, itinikom ang labi, at humagulgol. Hindi. Naramdaman ni Philip ang sakit ng kanyang puso. Matapos sa wakas ay aliwin si Mila, kumuha siya ng isang tao na ilabas si Mila bago niya sinabi kay Leon, William Master Jefferson, maraming salamat. Sumagot kaagad si Leon, Young Patriarch Clark, hindi mo kailangang gawin ito. Maliit na bagay lang yan. Pagkatapos ng kasiyahan, umupo si Leon at sinabi kay Philip, Young Patriarch Clark, ano ang susunod mong planong gawin? Nagkibit balikat si Philip at sinabing, nandito ako para iligtas ang anak ko. Wala akong ibang plano. May naiisip ka ba? Ngumiti si Leon at sinabing, Young Patriarch Clark, nangako ka sa akin kanina na sasali ka sa Disciple Competition, na magsisimula sa loob ng 5 araw. Gusto kong kumpirmahin kung dadalo ka dito. Nang marinig iyon, tumango si Philip at sinabing, dahil ito sa iyong kahilingan, syempre, papayag ako. Ngunit ang pamilya ng Singer ay nawasak. Magpapatuloy ba ang kompetisyong ito gaya ng dati? Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Leon bago niya sinabi, ang kompetisyon ng disipolo ay hindi maaapektuhan ng mga panlabas na kadahilanan. Ang nangyari sa pamilyang Singer ay nagdulot ng bagyo sa North, at maraming pamilya ang nag-iisip tungkol kay Young Patriarch Clark at Mr. Lay. Sa pagkakataong ito, makakagawa rin kayong dalawa ng pangalan sa North. Kapag sa wakas ay naang panahon para sa North at South na magsanib ng panahon, matutupad din ito ang huling hiling ni Grant. Napatingin sa gilid si Philip kay Fennel at nagtanong, gusto mo rin bang sumali? Nagkibit balikat si Fennel at sinabing, I'm fine either way.
Kabanata 2644. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Leon at mabilis na sinabi, kung may represente ninyong dalawa ang Southern Supernatural Disciple World para lumahok sa Disciple Competition, dapat ay makakamit natin ang magandang resulta sa pagkakataong ito. Tuwang-tuwa si Leon. Sa loob ng maraming taon, ang mga disipulo kay Timog ay dinurog ng hilaga at hindi kailanman may angat ang kanilang mga ulo. Sa pagkakataong ito, kung ang dalawang ito ang panahon sa Timog, tiyak na aagawin nila ang limelight. Ang mga disipulo ng Southern Supernatural na mundo ay maaari ding iangat ang kanilang mga ulo kahit minsan. Malumanay na sinabi ni Philip, kung ganoon, guguluhin ka namin para maghanda para sa paparating na kompetisyon. Mabilis na tumango si Leon at sinabing, it's my pleasure. Pagkatapos noon, biglang tumayo si Leon, yumuko sa 90 degree na anggulo, at sinabi kina Philip at Fennel, sa ngalan ng buong Southern Supernatural Disciple World, gusto kong ipahayag ang aking pasasalamat kay Young Patriarch Clark at Mr. Lay. Nang ito, mabilis na tumayo sina Philip at Fennel, tinulungan si Leon na tumayo, at sinabing, hindi mo kailangang gawin ito, William Master Jefferson. Saglit na nagkwentuhan ang tatlo nang biglang may pumasok na subordinate at sinabing, Mr. Si Clark, isang lalaking nagngangalang Cyril Hopper ay nasa ibaba at humihiling na makita ka. Cyril Hopper. Nang marinig niya ang pangalan ay nagulat si Leon bago siya kumunat ang noo. Nang makita ito, tinanong ni Philip, William Master Jefferson, kilala mo ba kung sino si Cyril Hopper? Tumango si Leon at sinabing may madilim na mukha, Young Patriarch Clark, hindi siya ordinaryong tao. Isa siya sa tatlong master ng Terrainvilla at siya rin ang pinuno ng pamilyang Hopper sa Beechwood City. Pangalawa lang ang impluwensya niya sa pamilyang Singer dito. Bukod dito, ang taong ito ay may malalim at mapanlinlang na pag-iisip. Siya ay may bisyo at walang awa na karakter. Siya ay isang ipokrito na nagtatago ng punyal sa likod ng kanyang ngiti. Habang sinasabi iyon, naikuyom ni Leon ang kanyang kamao habang inaalala ang isang nakaraang pangyayari na ikinagalit niya. Nang marinig iyon, nag-isip sandali si Philip at nagtanong, sa tingin mo, para saan ang biglaang pagdalaw niya? Kumunat ang noo ni Leon at sumagot pagkatapos ng sandaling katahimikan, kung hindi ako nagkakamali, dapat para sa Singer family at Terrainvilla. Ang taong ito ay may maling pag-iisip, at sa tingin ko ay narito siya upang tuklasin ang katotohanan. Ang Northern Supernatural Disciple World na gustong sakupin ang Timog ay hindi isang pinakabagong bagay. Ang pagkawasak ng pamilyang Singer ay nakatulong sa Terrainvilla sa isang tiyak na lawak. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan na tanong ni Philip. Sumagot si Leon, Young Patriarch Clark, maaaring hindi mo alam ang Northern Supernatural Disciple World ay hindi kasing tugma ng nakikita sa ibabaw. Ilang taon na rin silang nag-aaway ng hayagan at patago. Noong nariyan pa si Jenkins Singer, bagamat siya lamang ang pangalawang taong namamahala, madalas niyang pinipigilan ang Villa Master Turner ng Terrainvilla hanggang sa hindi siya nang ahas na magsalita. Sa paglipas ng mga taon, nagtanim ng sama ng loob ang Villa Master Turner laban kay Jenkins at sa pamilyang Singer. Gayunpaman, ang pamilyang Singer ay masyadong malakas, at ang Villa Master Turner ay walang magawa. Sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng pagkilos at pagsira sa pamilyang Singer, nakatulong ka sa Villa Master Turner na alisin ang isang nakatagong kaaway. Sigurado akong nandito si Cyril Hopper para alamin ang mga susunod mong aksyon para maplano niya ang mga susunod niyang hakbang. Tumango si Philip, nag-isip sandali, at sinabi sa kanyang nasasakupan, hayaan mo siyang umakyat at hintayin ako sa side hall. Pagkatapos nito, tumingin si Philip kay Leon at nagtanong, gusto mo bang sumama? Nang marinig ito, ngumiti si Leon at sinabi, ano ang iyong intensyon? Hahaha, tumawa si Philip at sinabing, syempre, para makita kung ano ang gagawin ng kabilang partido sa kanyang pagkilos. Pagkatapos nun, tumayo na sila at naglakad papunta sa side hall. Kabanata 2645. Si Cyril Hopper ay naghihintay sa gilid ng hall sa sandaling ito. Ito ay 10 minuto. Isang subordinate sa tabi ni Cyril ang nagsabi sa mabangis na tono, Patriarch, masyadong mayabang at bastos ang kabilang partido. How dare they make us wait so long? Tumayo si Cyril habang nasa likod ang mga kamay. Kumunat ang noo niya at mahinang saway, presumptuous. Hindi ito ang pamilya ng Hopper. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekan at maghintay ng tahimik dyan. Nagulat ang nasasakupan, ibinaba ang kanyang ulo, at sumagot, oo. Kaya, naghintay pa sila ng 10 minuto bago dahan-daang bumukas ang pinto ng side hall. Isang masiglang boses ang narinig. Patriarch Hopper, ikinalulungkot kung pinaghintay kita. Sa sinabi nito, naglakad si Philip, Fennel, at Leon sa side hall. Lumingon si Cyril at nakita ang tatlong tao. Nakangiti siyang yumuko at sinabing, ako si Cyril Hopper, ang pinuno ng pamilyang Hopper at ang pangatlong master ng Terrainvilla.
Philip Clark, nakangiting sabi ni Philip. Mabilis na sabi ni Cyril, Mr. Clark, ikinagalak kitang makilala. Kinaway-kaway ni Philip ang kanyang kamay, umupo sa sofa, pinag-cross ang kanyang mga paa, at nakangiting nagtanong, ano ang layunin ng iyong biglaang pagbisita? Napangiti si Cyril at magsasalita na sana nang bigla niyang mapansin si Leon na nakatayo sa gilid. Nagdilim ang mukha niya habang nagtataka siyang nagtanong, Leon Jefferson, bakit ka nandito? Biglang maraming ideya ang pumasok sa isip ni Cyril. Pareho ba ang iniisip ni Leon at nakipag-ugnayan kay Mr. Clark para tulungan siyang pangalagaan ang Northern Supernatural Disciple World? Kung iyon ang kaso, ang mga bagay ay magiging nakakalito. Kapag si Leon ay nasa kapangyarihan, ang Southern Supernatural Disciple World ay tiyak na aakyat sa North at aakyat sa tuktok. Kung talagang nangyari iyon, ang Northern Disciples ay nasa panganib. Ngumiti si Leon at sinabing, Villa Master Hopper, ang tagal na. Ngumiti si Cyril na may bahid ng lamig na nakatago sa kanyang ngiti at sinabing, Villa Master Jefferson, matagal na kitang hindi nakikita. Hindi ko inaasahan na mas mabilis kang pumunta rito kaysa sa akin. Ngumiti si Leon at sinabing, Villa Master Hopper, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi naintindihan. Natarante si Cyril at tumingin kay Philip. Napangiti si Philip at sinabing, it's a misunderstanding, really. Ang Villa Master Jefferson ay isang matandang kakilala ko. Matandang kakilala. Nagulat si Cyril. Nang makita iyon, ngumiti si Philip at sinabi, Villa Master Hopper, mangyaring sabihin ang iyong isip. Saglit na nag-isip si Cyril, pinisil ang isang ngiti, at sinabing, Mr. Clark, nandito ako para kumpirmahin ang isang bagay. May kaugnayan ba sa iyo ang nangyari ng pamilya ng singer? Napatingin si Philip sa gilid ni Cyril at sinabing, dapat ay mayroon kang kakayahan upang mahanap ang iyong daan dito, kaya bakit mag-abala pang magtanong? Ngumisi si Cyril at sinabing, Mr. Clark, nag-iingat lang ako. Wala akong ibang intensyon. Ngayong nabanggit mo na ito, maaari ko bang malaman kung mayroon kang anumang iniisip tungkol sa hilagang supernatural na mundo ng disipulo? Walang pakialam nang ngumiti si Philip at sinabing, Villa Master Hopper, talagang outspoken ka. Excuse me, Mr. Clark. Nandito ako ngayon para kumitawan sa Northern Supernatural Disciple World at Terrain Villa para anyayahan ka na maging honorary master ng Terrain Villa para magtulungan tayo sa pagsakop sa mundo. Nang matapos magsalita si Cyril ay halos hindi na niya mapigilan ang ngiti. Napakakahulugan ng kanyang sinabi. Ang pag-anyaya kay Philip na maging honorary master ng Terrain Villa ay katumbas ng pagtali kay Philip sa Northern Supernatural Disciple World. Si Cyril Hopper ay isang malalim na schemer, talaga. Tahimik na humigop ng tsaa si Philip bago niya sinabing, Villa Master Hopper, paano kung gusto kong sakupin ang buong North? Paano mo ako haharapin ni Villa Master Turner? Kabanata 2646. Nang marinig ito, natigilan si Cyril bago tumulo ang pawis sa kanyang noo. Hindi niya ginawa. Asahan na ang kabataang ito na si Mr. Clark ay magbibigay ng ganoong kalakas na panggigipit sa isip sa iba. Isa lang. Pangungusap at isang tingin ay nakaramdam ng kaunting kawalan si Cyril na para bang nakaharap siya sa isang napakalaking bagay. Karakter. Pagkatapos ng lahat, si Cyril ang pinuno ng pamilyang Hopper sa Beechwood City at isa ng mga masters ng Terrain Villa. Nakita na niya ang lahat at lahat, ngunit nakaharap kay Philip. Sa sandaling ito, siya ay naguguluhan. Napakalakas ni Mr. Clark. Bagaman ito ay isang simpleng pangungusap, ang kahulugan ay masyadong nangingibabaw. Maaaring sirain ng taong ito ang nangungunang pamilyang singer sa Beechwood City sa pamamagitan ng pag-angat niya. Daliri at paurong nang walang laban ang tatlong hari ng mga alagad ng Nonagon. Ito ay sapat na upang makita na ang kapangyarihan sa likod niya ay hindi simple. Sa mundong ito, sinong pamilya ang may ganoong kapangyarihan? Lalong pinagpawisan si Cyril, ngunit hindi niya ito pananggahasang panasan. Advertisement. Nang makita ito, humigop si Philip ng kanyang tsaa at sinabi, Villa Master Hopper, bakit hindi mo sinasabi? Isang bagay. Ganun ba talaga kahirap sagutin ang tanong ko? Tumawa si Cyril at sinabing, Mr. Clark, please wag mo akong biro. Ikaw ang langit ng Beechwood City ngayon, isang taong kayang sirain ang pamilyang singer sa pamamagitan ng pag-angat mo. Daliri. Nasaksihan ng buong Beechwood City ang iyong lakas. Ang iyong pangungusap ay may tinakot ako. Hahaha. Tumawa si Philip at sinabing, Villa Master Hopper, hindi ako nagbibiro sa iyo. Ito ay mabuti kung hindi mo ito nabanggit, ngunit ngayon na mayroon ka, bigla akong nagkaroon ng ilang mga ideya. Tungkol sa Northern Supernatural Disciple World. Nang marinig ito, natigilan si Cyril at halos hindi na makapaghintay na sampelan ang sarili. Advertisement.
Dahil ba sa tanong niya kaya nagkaroon ng ideya si Mr. Clark? Galit na galit si Cyril sa sarili at mabilis na sinabi, Mr. Clark, kung may ideya ka talaga. Tungkol sa Northern Supernatural Disciple World, ang pamilyang Hopper ay tiyak na magiging unang sumuporta sa'yo. Sa pagkakataong ito, narito rin ako sa ngalan ng Villa Master Turner upang makipag-usap sa iyo ng maayos. Kung hindi mo iniisip, maaaring sumali ang Terrain Villa sa ilalim ng iyong utos. At pagsilbihan ka. Sa sinabi nito, napangiti si Cyril. Napaka-flattering ng kanyang ugali. Nang matapos siyang magsalita, tumawa si Leon at sinabing, Cyril Hopper, if I remember. Tama, nagsumite ka rin sa Northern Supernatural Disciple World at Terrain. Ganito talaga ang Villa noon. With that said, naging malamig ang atmosphere sa buong side hall. Nagulat si Cyril bago niya pinandilatan si Leon at sinabing, Villa Master Jefferson, what do? Ibig mong sabihin hindi ko maintindihan ang isang salita. Pagkasabi nito, naging sobrang dilim ng mukha ni Cyril. Natawa si Leon at sinabing, kawawa naman talaga ang memory mo, Villa Master Hopper. Mayroon ka. Nakalimutan mo ba ang iyong pinagmulan pagkatapos maging pinuno ng pamilyang Hopper sa Beechwood City? Isa ka sa nangungunang 5 talento sa timog noon. Gayunpaman, walang inaasahan. Ang aming talento upang sirain ang kanyang panata at ipagkanulo ang Southern Supernatural na disipulo mundo para sa alang-alang sa kanyang kinabukasan. Tahasan mo pang pinigilan ang mas maliliit na pamilya ng mga alagad para sa posisyon ng Villa Master. Ang bawat aksyon mo ay naitala ng aming katalinuhan. Kabanata 2647. Bang! Nang matapos magsalita si Leon, naikuyom ni Cyril ang kanyang mga kamao, binasag ang armrest ng kanyang upuan, tinuro si Leon, at sumigaw, Kuya Leon, tigilan mo na ang pagbibintang sa akin. Hindi ko ginawa ang alinman sa mga bagay na iyong binanggit. Ito ay paninirang puri. After that, he added, ngayon naiintindihan ko na. Dahil nandito si Mr. Clark, gusto mong sirain ang kooperasyon sa pagitan natin. I'm guessing na sinusubukan mong i-frame ako, tama. Leon chuckled and said, Cyril, walang hiya ka talaga. Itatanggi mo na ba ang lahat ngayon? Kinaway-kaway ni Cyril ang kanyang kamay, inikot ang kanyang ulo, at sinabing, oo naman. Lahat ng sinabi mo ay kalokohan. Ngumuso si Leon at hindi nakipagtalo kay Cyril. Nilinggan niya si Philip at sinabing, Mr. Clark, sa tingin ko dapat mong pag-isipan ng 2 beses ang proposal ni Cyril. Mabilis na sabi ni Cyril, Mr. Clark, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Ang pamilyang Hopper ay inosente at matuwid, sa pagkakataong ito, nais naming makipagtulungan sa iyo ng may mabuting loob. Ang pamilya ng Hopper at Terrain Villa ay maaaring magsumite sa ilalim ng iyong mga utos. Bukod dito, gustong ipagpatuloy ni Cyril, ngunit pinutol siya ni Philip gamit ang kanyang kamay at sinabing, Villa Master Hopper, hindi ako interesado sa sinabi mo. Kaya kung sakupin ang buong Northern Supernatural Disciple World ng mag-isa. Bakit kailangan kita? Nang marinig ito, napatulala si Cyril, at tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ano ang ibig sabihin ni Mr. Clark? Matapos mag-isip, mabilis na nagpaliwanag si Cyril, Mr. Clark, ang puwersa ng Northern Supernatural Disciple World ay masalimuot at komplikado. Sa amin dito, matutulungan ka naming kontrolin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Bukod dito, marami rin kaming magagawa para sa iyo. Tumango si Philip at sinabing, tama ka, pero wala akong magandang impresyon sa iyo. Bukod dito, ang awayan sa pagitan ng mga alagad ng Hilaga at Timog ay nagpapatuloy ng napakatagal. Sa tingin ko ang Hilaga at Timog ay dapat na magkaisa. Kailangan nating ilipat ang target sa labas ng bansa. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Cyril, at kumaibot ang sulok ng kanyang bibig. Sabi niya, Mr. Clark, napakaganda ng iyong ideya, ngunit hindi madaling gawain na pagsamahin ang mga alagad ng Hilaga at Timog. Noon, nagbayad ng malaking halaga si Grant Lovelace sa pagtatangkang gawin iyon, ngunit nabigo siya. Ang mga interes at puwersang kasangkot dito ay hindi maipaliwanag ng malinaw sa ilang salita. Mr. Clark, nandito ako ngayon ng may magandang loob. Sana mapag-isipan mong mabuti ang bagay na ito. Ngumuso si Philip at sinabi, sinasabi mo ba kung gusto kong sumama ang mga disipulo mula sa Hilaga at Timog, makakaapekto ito sa interes ng maraming tao. Bahagyang ngumiti si Cyril at sinabing, Mr. Clark, ang pagsasanib ay hindi lamang walang laman na usapan. Maging ang Nonagon, ang organisasyong kumokontrol sa lahat ng mga alagad sa bansa, ay hindi basta-basta ng ahas na pagsamahin ang mga alagad mula sa Hilaga at Timog. Kaya, Mr. Clark, kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Hindi lang ang pamilyang Singer sa North,
Kung ang ibang pamilya dito ay magkakasama, kahit na mayroon kang kakayahan at kapangyarihan na abutin ang langit, hindi mo sila malabanan. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Philip. Pilit siyang tinatakot ni Cyril. Nang marinig iyon, sinabi ni Philip, dahil sinabi mo iyon, mayroon akong ideya. Ngayong gabi, imbitahan natin ang lahat ng pamilya ng mga disipulo sa malapit na hotel sa Beechwood City. Kabanata 2648. Imbitahan ang lahat ng pamilyang disipulo sa Beechwood City. Nang marinig ito, dumilim ang mukha ni Cyril. Ano ang sinusubukang gawin ni Mr. Clark? Isa ba itong bitag para makuha sila sa isang iglap? Mr. Clark, your purpose is... Ngumiti si Cyril at nagtanong. Tumingin si Philip kay Cyril at sinabing, Vilya Master Hopper, sa tingin ko hindi ko kailangang sabihin sa iyo iyon. Ito, hindi nakaimik si Cyril at iniisip kung nasaktan ba niya si Philip sa anumang paraan. Kung hindi, bakit pahihirapan siya ni Philip? Dahil ba kay Leon Jefferson? Sa pag-iisip nito, tumingin si Cyril kay Leon, ang kanyang mga mata ay mahigpit at nagtatampo. Mr. Clark, kung nasaktan kita noon, patawarin mo ako. Nandito ako ngayon ng buong katapatan para imbitahan kang maging honorary master ng Terrainvilla at talakayin sa amin kung paano pamahalaan ang Northern Supernatural Disciple World. Si Vilya Master Turner ay nag-set up ng banquet sa Terrainvilla. Sana makapunta ka. Mabilis na sabi ni Cyril na pambobola. Gayunpaman, umiling si Philip, ibinaba ang tasa, at sinabing, hindi mo ba narinig? Gusto kong magdaos ng piging ngayong gabi at anyayahan ang lahat ng pamilya ng mga disipulo. Kung ang master ng Terrainvilla ay gustong makipag-usap sa akin ng detalyado, maaari siyang dumalo. Kung ano man iyon, pwede nating pag-usapan ng magkasama. Pagkarinig nito ay napakapangit ng mukha ni Cyril. Si Philip ay hindi nagbibigay ng mukha sa kanila sa lahat. Ito ay magiging isang mahusay na lanoniliation para sa mga masters ng Terrainvilla na maupo sa mga pinuno ng mga pamilya ng mga disipulo. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, hindi siya nang ahas na magsalita. Sa wakas, sinabi niya kay Philip, babalik ako at ipaalam ito kay Vilya Master Turner. Mr. Clark, aalis na ako. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Cyril at umalis. Sa gilid na bulwagan, tiningnan ni Philip ang papaalis na si Cyril bago niya sinabi kay Leon, Vilya Master Jefferson, kailangan mong dumalo sa handa ngayong gabi. Hindi maisip ni Leon ang intensyon ni Philip sa paggawa nito, kaya tinanong niya, Young Patriarch Clark, bakit mo ito ginagawa? Hindi makabubuti sa iyo kung magdudulot ka ng kaguluhan sa handaan. Ang supernatural na mundo ng disipulo sa Hilaga, at maging sa Timog, ay komplikadong puwersa. Tulad ng sinabi ni Cyril, kung gusto mong isahin ang Hilaga at Timog, kailangan mong magbayad ng magandang presyo. Dito, ito ay kasangkot sa mga interes ng ilang mga tao at hindi pangkaraniwang mga puwersa. Sa kasong iyon, ang mga kawalan ay hihigit sa mga bagay para sa iyo. Tumango si Philip. Natural na naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Leon. Aniya, Vilya Master Jefferson, minsan, kung may gusto tayong gawin, dapat determinado tayong isakatuparan. Kung mag-aalala tayo tungkol sa bawat maliit na detalye, walang magagawa. Tungkol sa hindi nagawa ni Grant Lovelace noon, gusto kong subukan sa ngalan niya. Speaking of this, sumagi sa isip ni Philip ang mukha ni Win. Nagtataka siya kung kumusta na siya sa pamilya Lovelace ngayon. May binubuli ba siya? Winnie, hintayin mo ako. Tutulungan kitang mahanap ang memory chip. Kung tungkol sa mga taong iyon sa pamilya Lovelace, hindi ko sila bibitawan. Sa isiping iyon, bumangon si Philip, sinulyapan si Leon na mukhang nag-aalala, at nakangiting sinabi, Vilya Master Jefferson, huwag kang masyadong mag-alala. Mag-isang hakbang tayo. Isang piging lang. Walang mangyayari. Nang marinig ito, tumango si Leon at natatawang sinabing, okay. Dahil gusto mong gawin ito, gagawin ko ito sa iyo. Masyado talaga akong nag-iisip minsan. Ngumiti si Philip at lumabas ng side hall para samahan si Mila. Kabanata 2649. Madilim pa rin ang mukha ni Cyril pagkalabas niya ng hotel at sumakay sa kanyang sasakyan. Sinuntok niya ang upuan ng kotse sa galit at malamig na sumigaw sa driver, bumalik ka sa Vilya. Pagkasabi nito ay muli siyang sumimangot. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Nang makonekta ang tawag, ngumiti si Cyril at sinabing, Lord Supreme, ang mga bagay ay lumampas sa aming inaasahan. Mukhang ayaw makipagtulungan sa amin ng kabilang partido. Sa kabilang dulo ng telepono, sa loob ng isang tagong manor, isang matandang lalaki ang nagsasanay ng martial arts. Siya ay walang iba kundi ang dating Supremo na hiniling na magretiro, si Sade Jagger. Sa sandaling ito, mahina niyang sinabi, Cyril, for certain things, you can just decide without reporting to me.
Kung ang kabilang partido ay hindi handang makipagtulungan sa amin, hanapin lamang ang isa na payag. Ang mundong ito ay hindi nagkukulang sa mga talento. Nang marinig iyon, mabilis na sinabi ni Cyril, Lord Supreme, medyo nakakalito ang background ng kabilang partido. Sinira niya ang pamilyang Singer sa kanyang lakas ng mag-isa at nilabanan din niya ang 3 araw ng mga alagad ng Nonagon. Dapat bang magtanong muna tayo tungkol sa background ng kabilang partido? Napakunot ang noo ni Sade nang baka sa mukha niya ang lamig. Tinanong niya, ano ang kanyang pangalan? Hindi ako sigurado. Ang alam ko lang ay si Clark ang apelyido niya, sagot ni Cyril. Clark. Nagulat si Sade. Lalong tumindi ang lamig sa kanyang mga mata habang nakangiting sinabi, hehe, alam ko na kung sino iyon. Hindi ko inaasahan na hindi sinasadyang sumali siya sa larong ito nang hindi sinasadya. Medyo interesting. Natarante si Cyril sa sinabi nito. Tinanong niya, Lord Supreme, kilala mo ba si Mr. Clark? Sabi ni Sade, higit pa riyan, nag-cross ang landas namin sa isa't isa. Panipi. Sige, Cyril, makinig ka. Tumayo at panoorin mo na ang sitwasyon. Kukunin ko si Monty Simmons para tulungan ka. Sundin mo lang ang utos niya. Okay, I understand, mabilis na sagot ni Cyril bago niya pinatay ang tawag. Huff! Nakahinga ng maluwag, mabilis ding tumungo ang sasakyan ni Cyril papunta sa Terrainvilla. Bumalik sa Sade Jagger. Malamig niyang sabi sa seryosong Monty sa likod niya, you need to go to Beechwood City. Sinira ni Philip Clark ang pamilyang Singer, at magdaraos siya ng piging para sa mga pamilyang disipulo doon ngayong gabi. Parang gusto niyang makuha ang kanyang mga kamay sa supernatural disciple world. Tandaan, bantayan mong mabuti ang lahat bago ka kumilos. Huwag alertuhan ang kalaban. Oo, Panginoon Supremo. Sagot ni Monty, tumalikod, at umalis sa mansyon. Tumayo si Sade habang nasa likod ang mga kamay at tumangala sa asol na langit at puting ulap. Nakangising sabi niya, Philip Boy, hindi ko ine-expect na masasalubong kita dito. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo para sakupin ang buong Northern Supernatural Disciple World. Sa Terrainvilla, matapos pakinggan ni Villa Master Turner si Cyril, galit na galit siya at binasag ang maraming bagay. Ano? Tinanggihan niya yung terms namin. At gusto niyang magdaos ng piging para sa mga pamilya ng alagad. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Direktang muli ang kapangyarihan. Galit na sigaw ni Villa Master Turner, napakapangit ng mukha. Hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ng kabilang partido. Naisip nga ba niya kung wala ang pamilyang Singer, maaari ba siyang maging walang takot at mangibabaw sa North? Kung ito ay pinilit sa isang sulok, kahit isang kuneho ay makakagat. Villa Master Turner, huminahon ka. Dahil gusto ng kabilang partido na imbitahan ang lahat ng pamilya ng mga alagad, dapat tayong dumalo at tingnan kung ano ang gustong gawin nitong si Mr. Clark, nakangiting sabi ni Cyril. Kabanata 2650. Ngumuso si Villa Master Turner at sinabing, yung mayabang na brat. Hinahampas niya sa mukha ang Terrainvilla. Ako ang master ng Terrainvilla, at kinakatawan ko ang buong Northern Supernatural Disciple World. Kung magpapakababa ako para dumalo sa kanyang salusalo, hindi ba biro iyon? Siyempre, naiintindihan ni Cyril ang mga alalahanin ni Villa Master Turner, ngunit ang mga katotohanan ay nasa harap niya mismo. Kung hindi sila dumalo, masasaktan nila si Mr. Clark, at ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Ang piging na ito ay talagang isang pagsubok. Kung sino ang tumangging yumuko ay maaalala ng kabilang partido. Villa Master Turner, dahan-dahan lang. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi na natin kontrolado. Ang kabilang partido ay dapat magkaroon ng kumpiyansa na maglabas ng ganoong imbitasyon. Kung tumanggi kaming dumalo sa oras na ito, tiyak na mapapansin kami ng kabilang partido. Sa paglaon, maaari pa nga tayong magdusa ng kanilang mga epekto na hindi natin gustong mangyari. So, we still have to go? Sabi ni Cyril. Malungkot ang mukha ni Villa Master Turner habang mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, sabi mo ngayon lang nakilala ni Leon Jefferson si Mr. Clark ng isang hakbang sa unahan mo. Mabilis na sagot ni Cyril, oo. Pagdating ko, nandun na si Leon. Sa sinabi ni Mr. Clark, sila ni Leon ay malapit ng magkakilala. Mga matandang kakilala. Napasimangot si Villa Master Turner. Kung ganoon, hindi imposibleng kumampi si Philip kay Leon. Kung gayon, sa tingin mo ba ay talagang gagawin ni Mr. Clark ng desisyon na pag-isahin ang hilagang supernatural na mundo ng disipulo para sa kapakanan ni Leon? Tanong ni Villa Master Turner. Umiling si Cyril at sinabing, hindi ako sigurado dito. Ngunit alam ko na hindi ako magiging ganoon kadali para kay Mr. Clark na isahin ang North at South Supernatural Disciple World. Maraming mga pamilyang alagad ang dadalo sa piging ngayong gabi.
Sa oras na iyon, kung pipilitin niyang gawin ito, maaari rin tayong pumasok at gawin siyang kaaway ng buong Northern Disciple World. At that time, kahit gaano pa siya kalakas, natatakot ako na baka ma-overwhelm siya. Tumango si Villa Master Turner at naramdaman niyang may punto si Cyril. Matapos mag-isip, bumantong hininga siya at sinabing, kung ganoon, daluhan natin ito. Gayunpaman, bago iyon, nais kong makipag-usap muna sa mga pinuno ng mga pamilyang disipulo. Ngumiti si Cyril at sinabing, Villa Master Turner, kapareho ko ang iniisip mo, kaya nakipag-ugnayan ako sa kanila pabalik. Sa tingin ko ay dapat na sila dito sa lalong madaling panahon. Oo nga. Nang matapos magsalita si Cyril, pumasok ang mga katulong sa labas ng pinto at nakayukong nagsabi, Villa Master Turner, Villa Master Hopper, ang mga pinuno ng mga pamilyang disipulo, lahat silang 103, ay dumating na. Tumango si Cyril at sinabing, okay, let them wait in the side hall. Pupunta ako doon sa Villa Master Turner kaagad. Oo, umalis ang katulong. Tumingin si Cyril kay Villa Master Turner at sinabing, Villa Master Turner, ito ang plano natin mamaya. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.